Pabili po ng Coke litro. Hindi narinig ni Harmony ang nagsalitang iyon sa lakas ng mini component na nasa loob ng sari-sari store ng kanyang Lola Teresa na binabantayan niya ngayong araw ng Sabado. Lumakas ang boses ng bumibili. Pabili nga ng Coke litro. Umangat ang ulo ni Harmony mula sa binabasang Nancy Drew's Files pocketbook. Ano uli yun? Tanong niya sa bumibili. Hindi niya napigilang mapaismid nang matunghayan ang mukha nito. Si Storm, kapitbahay niya. Isinara niya ang libro. Pahinaan mo kasi ang radyo mo. Di maitago ang pagkabanas na sabi ni Storm. Arugante talaga. Nanaig ang bilin sa kanya ng kanyang lola na customers are always right. Pigil ang pagdabog na hininaan niya ang volume ng radyo. Isa pa naman sa mga paborito niyang awitin ang pinapatugtog sa FM radio, ang Close to You, ng The Carpenters. Gustong-gusto niya ang mga lumang kanta. Hindi siya nagsasawa sa pakikinig sa mga iyon. Ano bang bibilhin mo? Sita niya kay Storm. Coke litro. Paangil na sagot nito. Isa. Naglabas siya ng isang bote ng 1-liter Coke mula sa chest freezer. Inabot niya ang bayad pagkakuha ni Storm sa bote. Tatalikod na sana ito nang matuklasan niyang kulang ang ibinayad nito. Teka sandali, kulang ng piso ang bayad mo. Pigil niya rito. Nakasimangot na nag-about face si Storm. Kahapon lang ako bumili nito Kailan pa nagtaas ng presyo? Sita naman ito. Ngayon lang, tumaas na naman ang presyo ng bilihin sa merkado Hindi ka ba nakikinig ng news? Ibabalik ko na lang. Ni Storm, bilisan mo. Yes ma'am, yamot na sabi nito. Sinundan niya ng tingin ang papalayong kapitbahay. Kahit kailan ay hindi niya talaga ito nakakasundo. Antipatiko kasi ito at arugante ang dating sa kanya. Gwapo na sana. Gwapo, hindi tili niya sa isip. Ang mga babaeng classmate niya lang ang nagwagwapuhan kay Storm Laurel na ito. Sinabi pa ng mga babaeng kabarkada niya. Swerte raw niya at araw-araw ay may magandang tanawin mula sa tirahan niya. Excuse me, ano bang tingin ng mga ito sa lalaking iyon? Mayon volcano. Ilang saglit pa, bumalik na ang magandang tanawin. Si Storm. Nang iinis ka ba? Mataray niyang sita nang makita ang buong 500 peso bill na ibinayad nito. Nagkibit balikat si Storm. Pasensya na, wala kaming barya Dinuro niya ito sa mukha. Hoy, alam kong rich kayo, kaya hindi mo na kailangang ipangalandakan pa. At bakit ba ito ang bumibili sa tindahan niyo? Nasaan ang maid ng mga Laurel na si Mila? Ano? Paano naman napunta ang issue sa nagkamot ito ng ulo? Harmony, pwede bang suklian mo na lang yan at may pupuntahan pa ako? Gusto mo talaga ng inisan Binabwisit mo ba talaga ako? Inis na sita ni Storm nang ilapag niya sa counter ang sukli. Puro barya ang mga iyon. Piso at tig-5 pisong coin. Sino bang nauna? O hayan ang supot para di malaglag. Aniya sabay bigay ng plastic dito. 499 lahat yan. Kung duda ka, bilangin mo uli. Pinigilan niyang matawa. Nakasimangot ng todo na isinilid ni Storm ang mga barya sa supot sa kabumira ng alis. Ngiting panalo naman si Harmony na dinampot ang binabasang libro kanina. Nag-iisi-inisa na naman kayo Harmony. Untag ng lola niya. Pumasok ito sa loob ng store. Biyuda na ang Lola Teresa niya, ang kanyang maternal grandmother. Ito ang nag-alaga sa kanilang magkapatid since nasa Saudi Arabia ang magulang niya. Medical technologist ang kanyang ina. Physical therapist naman ang ama. Maliliit pa lang sila noon ng younger sister niyang si Danica nang umalis ang parents nila. Yearly kong magbakasyon ang mga ito sa bansa. Siya kasi Lola, aniya na hindi inalis ang mga mata sa libro. Hindi na kayo mga bata para mag-aaway ng dahil lang sa mga walang kwentang bagay. Sermon ng matanda. Bata pa po ako. Kaka-16 ko lang remember. Dalaga ka na Harmony. Tumawa siya. Kahapon nang dumalaw dito sa Tita Beatrice, sinabihan akong huwag munang mag-boyfriend dahil bata pa daw ako. Tapos kayo naman, nagsasabing dalaga na ako. Napailing siya. Kahit kailan, hindi ko talaga maintindihan ang mga matatanda. Sa murang edad, she sometimes found people very confusing, lalo na ang mga matatanda. Kaya nga hindi siya nagmamadaling tumanda. She was just 16. She must enjoy her youth. Ayaw niyang tumulad sa mga girls sa school niya na puro pakikipaglugawan na ang alam gawin. She still considered herself too young for love. Yes, love. Whatever that is. Inis na tinakpan ni Storm ang magkabilang tainga.
Kanina pa siya naririndi sa pagkanta sa videoke ng kapitbahay. Wala talagang talent ang babaeng yan. Hindi na nga marunong sumayaw. Dispalinghado pa ang boses. Bulalas niya. Tumawa ang Kuya Kevin niya. Sige, lait-laitin mo pa. Balang araw, baka kayo ang magkatuluyan, sige ka. Nanindig ang mga balahibo niya. Kuya, huwag ka namang manakot dyan. Kinikalabot ang ani niya. Hindi niya yata type si Harmony Catherine de Rojas. He couldn't even imagine himself having a crush on his neighbor. Ano siya? Naubusan na ng mga girls sa mundo at sa kapahit-bahay na lang babagsak. No way. In fact, wala pang girls sa bayan ng San Quintin ang hinangaan niya kahit ang mga babaeng classmates niya sa school. Ewan niya, pero nakaka-turn off silang lahat. He found them rather than plain and boring. Ayaw mo ba kay Harmony? Cute naman siya. Tukso pa ni Kevin sa kanya. Matanda ito sa kanya ng 3 taon. He was his only sibling. Ayaw ko sa babaeng mataray. Gaganyan. Sa'yo lang naman siya mataray. Mabait siya sa akin. Ikaw kasi ang crush niya. Ganting tukso niya. Pakinggan mo kanta niya. Tiyak dedicated sa iyo. Glory of Love. Ang binabanatan ni Harmony noon. Actually, kung boses din lang ang pag-uusapan, maganda naman ang klase ng boses ng dalagita. Buo ang boses nito. Nakakaayang pakinggan. Articulate pa itong magsalita ng English. Kung hindi kumakanta ang babae, dahil kung kantahan na ang pag-uusapan, wala talaga sa tono ang boses nito. Sintonado big time. Nailing na nangiti ang kuya nila. Mga bata pa nga kayo. Mahinang sabi nito. Ngunit nadinig pa rin niya. Matanda na ako. 60 na ako, kuya. I am a man now. Protesta niya. Sige, oo na. Nakahalukip-kip na ani ni Kevin at iniwan siya sa salas. Pabagsak siyang naupo sa sopa. Maya-maya ay lumapit ang kasambahay nila. Heto na ang snacks mo, Storm, sabi ni Mila, at inilatag ang tangang tray ng juice at turon sa center table. Bahagya siyang napasimang. Ate Mila, di ba sabi ko naman sa'yo, huwag mo na akong pagsilbihan na parang bata. I can get my own food now, you know. Ngumiti lang ang babae sa kanya, saka ito bumalik sa kitchen. Napailing si Storm. Bata pa rin siya kung ituring ng mga tao sa paligid niya, and he hated it. He couldn't wait to grow up and live on his own. He wanted to live alone in a bachelor's pad in the city kung saan walang mangingialam sa kanya at kung saan walang kapitbahay na nambubulaw sa hapon ng linggo na oras sana ng siesta niya. Inisiyang dumungo sa bintana at ubod lakas na sumigaw. Wala na bang mas aantigo pa sa mga kanta mo? Ngunit imposibleng marinig siya nito. Malakas ang speakers ng home entertainment system ng mga Rojas. Oh my gosh, Harmony. Ang gwapo naman. Kinikilig na ani Charis habang nakadungaw sa bintana ng kwarto ni Harmony. Classmate niya ito sa kursong Mass Communication sa Manila. Sumama itong nagbakasyon sa kanya sa San Quintin ngayong summer vacation. May isa na namang naduling sa kapitbahay kong heartthrob ko. Nasabi na lamang niya. Malamang na si Storm ang sinsilip ng babae sa bintana. Sa reaksyon ng kaibigan niya, sigurado siyang mas gwapo kay Kevin ang nakita nito. At ang lahat ay nagsasabing mas gwapo si Storm kaysa sa kapatid nito. Nilapitan niya si Charis. Tara na nga magmerienda. Hinila niya ito palayo sa bintana. Hindi nga siya nagkamali. Si Storm nga ang nakita niya mula sa bintana ng kwarto niya. Nasa hardin ito ng mga laurel at may kausap sa cellphone. Ibababa na sana niya ang Venetian blind nang magtama ang mga mata nila ng lalaki. Matipid itong ngumiti sa kanya at hindi niya inaasahan iyon. Kailanman hindi pa siyang ngingitian ng mokong na ito. Sa gulat ay hindi niya nagawang gumanti ng ngiti. Marahan na lang niyang ibinaba ang Venetian blind at niyaya nang bumaba sa kusina si Charis. Pinagsaluhan nila ng kaibigan ng lutong ginataang halo-halo ng kanyang lola. So paano yan? Tuloy na bang pag-transfer mo ng school? O sisa niya sa kaibigan? Kailangan eh. Iyon kasi ang gusto ng daddy ko nang kumuha ako ng nursing. Gusto niya kasi ako makapunta sa US someday. Pinigil niya ang urge na magpaikot ng eyeballs. Hindi niya kasi gusto ang pakikialam ng ama ni Charis sa mga desisyon niya. Uy, Harmony ha, bakit hindi mo sinasabi sa akin na may gwapo ka palang kapitbahay? Pagbabago nito ng usapan. Dahil hindi naman siya ganon kagwapo para sa akin. Dahilan niya. Biglang sumagi sa isip niya ang pagngiti ni Storms kanina. Nakaramdam siya ng kaunting pagsisisi kung bakit hindi niya iyon ginantihan. Baka isipin niya, isnabera ako. Maya-may nagpahatid ng isang mangkok na ginataan ng kanyang lola sa bahay ng mga laurel. Ayon dito,
Paborito raw ng ina ni Storm iyon. Dala ang mangkok ay atubiling nagtorbel siya sa gate ng kapitbahay. Ngayon lang yata siya papasok sa bakuran ng mga laurel. Hindi ang kasabay ng mga ito ang nagbukas sa kanya ng gate. Hi! Bati niya kay Storm. Alanganin siyang nangiti. Hello Harmony, long time no see. Ngiting-ngiti namang bati nito sa kanya. Naging totoo ang smile niya. Actually, yung ngayon lang sila nito nagkangitian. Ang weird ng piling, pinabibigay ni Lola. Inabot ni Storm ang mangkok. Halika muna sa loob. Hindi siya tumito. Dito na lang ako sa labas. Medyo nahihiyang pa siya niya. Okay, anito. Hindi pa rin napapalis ang ngiti sa mga labi. Pumasok ito ng bahay. Pinigil ni Harmony ang kilig na basta na lamang niyang naramdaman. Gusto niyang kutusan ng sarili. Bakit gano'n na lamang katindi ang ipikta ng ngiti ng mokong sa kanya? It was just a friendly smile. Ilang saglit pa, lumabat na si Storm. Malinis na ang mangkok na hawak nito. Thank you, ha. You're welcome. Aniya pagkaawat ng mood. Sige, nakangiting paalam niya. Tatalikod na sana siya nang magsalita. Nagsalita pa si Storm. Ang ganda ng bisita mo. Pakilala mo naman ako. Biglang nairis ang ngiti niya. Ayun, iyon pala ang dahilan ng pagngiti nito sa kanya kanina. May hidden agenda pala ito. Sure, halika sa bahay. Matabang niyang aya rito. Hampasin kaya kita ng mangkok. Harmony, sama ka sa amin ni Storm sa Friday. Manonood kami ng movie sa downtown. Ayoko nga. Ayun na lang. Ani Harmony sa tinurang iyon ni Charis. Ano ako, bodyguard ninyong dalawa. Ilang araw ng panay ang hangout ni Charis at Storm. Laging magkasama ang dalawa. Nag-uusap. Kung hindi sa bahay nila, doon sila sa bukid naglalagi. Ngayon pa lamang pupunta ng downtown ang mga ito. Official date na yata. Dumapa ang kaibigan sa kama. Sige na Harmony, ayoko namang sumamang mag-isa. Harmless iyon, hindi kanya re-rapin. Takot lang niya sa akin. Aniya sabay upo sa gilid ng kama. Pinandilatan siya nito. Gaga alam ko, ano lang kasi, medyo nahihiya pa ako sa kanya eh. Hinila nito ang laylayan ng t-shirt niya. Sige na Harmony please, alam niyang wala na namang katapusang kulitan ito kung hindi siya papayag. Walang kibos si Harmony habang sinasamahan ang dalawa. Kumain na lang siya ng kumain ng popcorn sa loob ng sinihan. Ayaw na ayaw pa naman yan ang pinapanood nilang palabas. Love story ba naman? Sobrang corny at ang bagal pa ng storya. Tumuloy sila sa isang fast food restaurant sa loob ng mall matapos manood ng sine at maglakad-lakad. Nagumpisang magkwentuhan sina Storm at Charis. Pinilit ni Harmony na huwag sumali sa usapan. Itinuon niya na lang ang buong atensyon sa pagkain. Walang humpay na nilang ang niya, ang fried chicken at french fries. Nang pumunta ng CR si Charis ay naiwang walang imikan sa mesa sina Storm at Harmony. Hindi siya insensitive para hindi maramdamang dismayado ang lalaki sa pagsama niya sa date na ito. Kanina pa niya ito nahuhuling sinisimangutin siya. Muli sa pagkain na lang siya nag-concentrate. Huminga ka naman. Narinig niya ang bulong ni Storm na sa labas ng glass window nakatingin. Napaangat ang ulo niya. Hoy, narinig ko yun ha. Mahina ngunit mariing sita niya. Napabaling ito ng tingin sa kanya. Aba, pasensya ka at ayaw sumama ni Charis sa'yo. Kung hindi ako, magiging chaperon. Inis na bunga niya. Alam mo, kawawa ang date mo. Mamumulubi sa'yo sa pagkain pa lang. Nakasalumbabang sagot naman ito. Tuluyan na siyang nainis. Nagre-reklamo ka ba sa pagsalo ko sa inyo sa pagkain? Don't worry, may pera yata ako no. Magbabayad ako. Napailing ito. Hindi ka pa rin nagbabago, Harmony. Catherine, pikon ka pa rin. Kalmanteng sabi nito. Para nang tinititigan ang mukha niya. Sa'yo lang naman ako napipikon. Asar ka kasi. Anggil niya, sabay bawi ng tingin. Mokong na to. Kung magsalita para namang patay gutom na siya sa kahayukan sa pagkain. Nawala na tuloy siya ng ganang lumamon. Nabasted ka sana. Lalong sumidhi ang dati ng kagustuhan ni Storm na mag-aral sa Maynila. Paano na lang sila ni Charis kapag natapos na ang summer vacation? Ayaw niyang sa cellphone na lang sila magiging mag-boyfriend nito. Ngunit matigas talaga ang kanyang mga magulang. Ayaw pa rin siyang payagan. Ang napagkasunduan nila pagka-graduate niya ng kolehiyo. Hahayaan na siya ng mga ito sa Maynila kumuha ng master's degree. Paano na tayo? Puno ng pangambang tanong ni Charis. Umakbay siya rito. Tayo pa rin syempre. Papatayin ako ng daddy ko. Kapag nalaman niyang may boyfriend na ako, baka sang takot na saad nito. He doesn't have to know Charis. Hindi rin alam ng pamilya niya
ang namamagitan sa kanila ng babae. Yumakap sa kanya ang girlfriend. Lumingali nga siya sa palibot ng bukod. Walang tao roon at madilim na rin ang paligid. He held her closer. Matagal na niya itong gustong halikan. Hindi lang siya makadiskarte ng tama. Well, he had never kissed a girl before and he had been waiting for this moment. Cherries. Kapwa sila nagulantang at automatikong naghiwalay. Lumingon si Storm sa tumatawag sa pangalan ng Norbert. Harmony, gigil niyang naiusal. Konti na lang sana. Konting-konti na lang. Kakain na. Tawag uli ni Harmony, di kalayuan sa kanila. Tumayo na sila mula sa pagkakaupo sa pilapil. Alam mo, MH ka. Napataas ang kilay ni Harmony sa tinurang iyon ni Storm. Kinaumagahang bumili ito ng itlog sa sari-sari store ng lola niya. Kontodo si Mangot pa eh. MH, as in malaking hadlang, ganun. Huwag mo nga akong buwisitin, Storm. Umagang-umaga eh. Asik niya. Saka tulog pa ang prinsesa mo. Mamayang 8 pa ang gising nun. Kaya umayos-ayos ka nga sa paningin ko. Sinisira mong umaga ko. Lalo itong sumimang. Pasalamat ka't umaga mo lang ang sira. Ako buong buhay ko yata ang gusto mong sirahin. Abat, hoy, anong kasalanan ko kung hindi ka maka-score kay Charis? Ikaw itong babagal-bagal dyan eh. Alam niya ang lahat na mamagitan sa kaibigan at sa mokong na ito. Nasabi rin sa kanya ni Charis ang naudlot nilang halikan ng tawagin niya ito sa bukid ng nakaraang araw. Aba, sorry sila. Sa madilim na sa oras na yun eh. Maalay ba niyang nasakto pa ng magtutuka ng mga ito nang umiksena siya. Nahalata niyang natigilan ang lalaki. Sumigi ang bunganga niya. Ang sabihin mo, hindi ka lang talaga marunong umalik. Kantsaw niya. Sinundan pa niya yung malakas na tao. Ganun. Mula sa labas ng counter na kinaroroonan niya, ay inilapit nito ang mukha sa kanya. Ikaw kaya ang hiligan ko dyan. Sino man ang natigilan? Si Storm ang tumawa. Tingnan mong mukha mo, parang ibinabad sa suka. Takot ka palang mahalikan eh. Pangasar nito. She tried to save her breast. Ang kapal mo, as ipapayag naman akong pahalik sa'yo. Aniya sabay ismil. Lalo naman ako. Igagasgas ko na lang ang muso ko sa inodoro. Umira lang kanyang pagkataklesa. Ha? Oo, gawin mo yan. Dahil doon naman talaga nababagay yung bibig mo. Amoy pupo kasi. Biglang namula si Storm. Hinahamon mo ba talaga ako? Nawaywang siya. Bakit? Kakasok ka? Sa gulat niya, bigla na lang siyang sinunggaban nito mula sa counter. Wala sa hinagap niya ang gagawin nito sa kanya. At huli na ng mamalaya niyang hinahalikan na nito ang mga labi niya. She had just experienced the biggest shock of her life. Nagbistula siyang ribulto sa paninigas ng kanyang buong katawan. Kapwa sila namumula nang bitawan siya nito. Dinampot nito ang miling 4 na itlog sa counter at tinilikuran siya. Sakalang parang nagbalik ang huwisyo niya. Shit ka, Storm. Bumalik ka dito. Buwisit ka. Sigaw niya sa mapalayong kapitbahay. Ngunit walang lingon likod si Storm. Mabasag sana ang mga itlog mo. Naisigaw pa niya. Umagang-umaga, Harmony. Umaarangkada na naman iyang bunganga mo. Salmo ng lola niya. Natutok niya ang bibig. Nakita kaya nito ang nangyari. Nag-aaway na naman ba kayo ni Storm? Inaasar na naman niya ako, lola. Hay nako, kailan ba talaga kayo magkakasundo? Nakahinga siya ng maluwag. Mabuti na lang pala. At hindi sila inabutan kanina ng kanyang mahal na abuela. Sobrang conservative pa naman ito. Baka bigla pa siyang ipakasal sa Storm na yun. Kung natsyempohang lumabas ito, saktong hinahalikan siya ng mokong na yun. Kasal? Kay Storm Laurel? Yaks! Kahit sino ng lalaki sa mundo, wag lang sa kapitbahay niya. That thought alone made her sick to the stomach. Umiiyak na ipinatong ni Charles ang ulo sa balikat ni Storm. Bakit biglaan naman yata? Tanong niya sa babae ukol sa pagpapaalam nitong uuwi. Pupunta daw kami ni Daddy sa Cebu. Doon kami mag-i-stay hanggang pasukan. Cebu, tagaroon ng family ni Daddy ko, Storm. Ang late mother ko talaga, ang taga Maynila. Hinaplos niyang mahabang buhok ng lulu. It's okay, we'll keep in touch, Charis. Hahanap ako ng paraan para magkita tayo muli. Yumakap ito sa leeg niya. I love you, Storm. I love you too. Gusto niyang halikan ngayon ng kasintahan, ngunit nagpigil siya. May mga bata kasi nagpapaligat ng saranggola sa bukid na kinaroroonan nila ngayon.
Nakakahiya namang makita ng mga ito ang gagawin niya. Magsi-send break na. Pinakahihintay iyon ni Storm. Sabi kasi ni Charis sa telepono, sasama raw ito kay Harmony sa Sun Canteen. Libo kasi ng kapitbahay niya at isa si Charis sa mga 18 candles. Kung tutuusin, kaya niyang magpunta ng Maynila at doon makipagkita rito. Ang nobya lang niya ang umaayaw. Baka daw kasi mabukon sila ng ama nito. Masama raw magalit ang matanda. Nananakit. Pero wala siyang pakialam kahit bubuin pa siya ni Mr. Magsaysay. Kahit anong sakit, kakayanin niya para sa kanyang kasintahan. Ito lang naman ang iniisip niya. Makakaya niyang mabugbog, pero hindi niya kayang isipin na si Charis mismo ang pagbubuhatan ng kamay na bakal ng ama nito. Ate, kulang pa pala ng isang ngay ang 18 roses and candles mo. Paalala ng Danica sa kapatid. Napabuntong hininga siya. Kung siya lang ang masusunod, ayaw na sana niyang magkaroon ng formal na debut party. She hated big parties, pero umuwi galing Saudi Arabia ang kanyang parents at gusto niya namang pagbigyan ng mga ito sa kanilang hiling. At saka excited din ang 16 years old na si Danica sa pag-i-event organizer ko no. Wait, si Kuya Storm pa pala ate. Bakit wala siya sa listahan? Tiga siya sa pagtanggi. Kahit na sino na dyan, wag lang ang Stormer Laurel na yon, Dani. Halos dili na eh. Bakit naman? Neighbor natin siya. Boyfriend pa siya ng kaibigan mo. Basta, sila lang kasi ni Ate Charis ang magpartner para matapos ng problema. Ayoko. Bakit selos ka? Tudyon ng kapatid. Hoy Danica Marie, bakit naman ako magsiselos? Inagaw nito ang listahan. Wala naman pang problema eh. Inagaw rin ito ang ballpen niya at saka sumunod sa papel. Ayan, solve na. Papagawa na ako ng invitations mamaya at bukas. Pwede na natin umpisan ang practice sa kotila. Nananadya kayata. Daing ni Harmony. Pangatlong beses na siyang natatapakan ng paa ni Storm sa kanilang dance rehearsal. Sa hindi talaga ako marunong sumayaw, pasensya na. Tura nito. Saka pareho lang naman tayong parehong kaliwa ang paa. Pabulong pagdugtong ng Herodes. Gusto niya tuloy sa bunutan si Danica sa pagkuha-kuha sa mokong na ito upang maging isa sa mga 18 roses niya. Pinigil niya ang bibig na kapag-argumento pa sa lalaki. Para kasing tuksong bumalik sa alaala niya ang ginawang paghalik nito sa kanya noong summer. Napayuko siya at tumingin sa kanyang mga paa upang itago ang pamumula ng magkabilang pisngi. Masaya naman tiyak ang mokong. Andito na naman kasi ang mahal nitong si Charis. Pero lihim din siyang napabilib sa devotion ng mga ito sa isa't isa. They were both young, but they were really seriously in love with each other. Love. Hanggang ngayon, wala pa siyang konkretong definition ng salitang iyon. Maybe malalaman niya rin ang tunay na kahulugan niyan kapag naranasan na niya. Yeah, maybe someday. Oh, laway mo tumutulog. Biro ni Gilbert sa kapatid. Ikaw nga dyan ang titig na tisig sa celebrant eh. Depensa ni Storm sa sarili sabay bawis ng tingin mula kay Harmony. But hindi niya akalaing ganoon pala kaganda ang kapitbahay niya. Ang kababata niyang kaasaran niya. At pinangasan pa niyang halikan ng dahil sa piko na nila noong nagdaang summer. Natawa siya sa loob-loob. Si Harmony Catherine pala ang first kiss niya. Pero wala siyang maramdamang anumang regrets. Nagustuhan niya yata ang ginawa niya rito noon. Her lips were soft and sweet like strawberries. Nagumpisa na ang patuloy. Una ay ang magkakapares na 18 roses and candles ang sumayaw bago isa-isang inalay ang mga kandila at roses sa celebrant. Happy birthday! Bati ni Storm kay Harmony nang siya na ang kasayaw nito. Thank you, sabi ng babae. Natapos din ang maikling sayaw nila na walang apakan sa paa. Ang mga speeches at greetings ng mga bisita ang sumunod bago ang dance for all. Nagkamot ng ulo si Storm. Jologs talaga. Bulong niya. Puro lumang kanta kasi ang pinapatugtog. Pakiramdam niya tuloy ay humahaba ang buhok niya at bumabalik siya sa panahon ng Beatles at Beaches. Isayaw mo naman ang Celebrant Storm. Anang kuya niya pagkabalik niya sa upuan matapos isayaw si Charis. Ikaw na lang ang di nakikipagsayaw sa kanya. Tama na iyong sa kotelyon kanina. Tanggi niya. Si Charis lang naman ang gusto niyang kasayaw buong gabi. Ikaw talaga. Naiiling na sabi ng kuya niya. Mukhang nagkakaighan yata kayo ng kaibigan ni Harmony ha. Panay yata ang sayaw niya. Aamin na ba siya? Nakahalata ang kapatid. Hindi naman magagalit sina Papa
kung makipag-girlfriend ka, Storm, just do well in your study. I'm doing well in school. So girlfriend mo na siya. Yap, nagmamalaking pag-amin niya na ikinangiti ng kapatid. Nang lumalim ng gabi, ay napuna niyang parang inaantok na si Harmony sa upuan nito. Hindi niya napigil ang mapangiti habang nakatitig dito. She looks good. Ano kaya kung isayaw niya naman ito? Bakit hindi? Hindi naman sila nito magkasundo. Dapat pa rin siyang magpasalamat dito. Kundi dahil dito, hindi niya nakilala si Charis. Noon niya na-realize na hindi na sila mga bata ni Harmony para magpikunan pa. Kung bakit hindi na lang kasi sila nito naging magkaibigan. Hindi nga rin niya alam kung bakit lagi na lang silang nag-iinisan sa tuwing maglalapit sila. Ilang tugtog rin ang pinampas niya bago siya nagkaroon ng lakas ng loob na lapitan si Harmony. Parang nagulat pa ito nang makita siya. Can I have this dance? Nakangiti niya ang anyaya rito. Inilahan niya ang palad. Pumalit na sila sa dance floor. They dance slowly sa salo ng awiting time after time. You look beautiful tonight. Bukal sa loob ng puro niya sa celebrant. Thank you. You also look good, Storm. Sabi nito sa kanyang ko. Matapos nila ang sayaw na walang tapakan ng paa. At init. Nagpahid ng pawis sa noo si Harmony habang nakapila sa ticket booth sa bus terminal sa Cubao. Summer na naman. Marami na magsisuuwian sa probinsya para sa Semana Santa. Nahiling niya na sana sa city na lang siya talaga nakatira para hindi na siya kailangang umuwi pa sa San Quintin tuwing holiday. Nang mamataan niya si Charis, patakbo itong lumapit sa kanya. Akala ko hindi ka makakasama. Tanong niya rito. I've changed my mind. Humihingal itong sabi. Pinayagan din ako ni Daddy. Naghihintay sa kanila si Storm sa bus stop sa San Quintin. Dala nito ang bagong kotse upang sunduin sila. Nagyakapan ng magkasintahan na magkadaupang palad. They also shared a quick kiss on the lips. Pagkatapos ay kaswal na ngumiti si Storm. Kay Harmony naging tantehan nila ng isang simpleng haya. Sa backseat siya naupo habang binabagtas ng sasakyan ang daan patungo sa barangay nila. What's wrong? Narinig niyang tanong ni Storm kay Charis. Kanina ka pa walang kibo. Wala, Storm. Pagod lang ako sa biyahe. Ibinaling ni Harmony ang tingin sa labas ng bintana ng kotse. Kulay asul ang kalangitan. Naalala niyang kasabihan, there's a calm before a storm. Weird, but she sensed something bad was coming. Tama nga ang hinuha ni Harmony. Makaraan ng 3 araw ng pamamalagi ni Charis sa kanilang bahay ay dumating doon ang ama nito. Galit ang mukha nito nang umibis ng kotse. Lumabas siya sa sari-sari store upang salubungin ito. Good afternoon, nasaan ang magaling kong anak? Putol nito sa bati niya. Hindi agad siya nakasagot. Alam kong narito siya ngayon, Harmony. Sabihin mo, ano ba talaga ang mabigat na dahilan ng pagparito niya dito sa inyo upang suwayin ang utos kong sumama siya sa akin sa Cebu? Parang militar na nag-i-interrogate si Mr. Magsaysay. Tito, naputo lang sasabihin niya nang matanaw niya si Storm at Charis na magkahawa kamay na naglalakad di kalayuan sa kanilang bahay. Sinunda ng matanda ang direksyon ng paningin niya. Sinasabi ko na nga ba, bulalas ng matanda. Mabibilis ang mga hakbang na naglakad ito patungo sa magkasintahan. Tarantang sumunod si Harmony rito. Nahinto sa paglalakad sina Storm at Charis pagkakita sa kanila. Naghiwalay ang mga kamay ng mga ito. Bakas ang matinding takot sa mukha ng babae. Sa paglapit ni Mr. Magsaysay sa dalawa, agad nitong sinunggaban ang buhok ng anak. Napatili si Charis. Malandi kang babae ka. Sigaw ng ginawa. Ito bang lalaking ito ang dahilan kung bakit malakas na ang loob mo? Ngayong suwayin ako. Let go of her. Awat ni Storm at pilit pinabibitaw sa kamay ni Mr. Magsaysay na mahigpit nitong sabunot sa anak. Dito tama na po. Awat din ni Harmony. Ngunit hindi nakikinig si Mr. Magsaysay. Binigyan pa nito ng mag-asawang sampal si Charis. Doon na humulagpos ang pagtitimpi ni Storm. Itinulak nito ang ama ng kasintahan na ikinatumba nito sa lupa. Hinila nito sa kamay si Charis at patakbo silang lumayo roon. Hindi naman agad nakabangon ang matanda. Akmang tutulungan ito ni Harmony sa pagbangon nang mapansin niyang binubuksan na ni Storm ang gate ng mga laurel. Walang salitang iniwanan niya ang ama ni Charis at tumakbo ng mabilis patungo sa kapitbahay. Tama siya sa kanyang hinuha. Papalabas na sa gate ng kotse si Storm at lula niyon ang magkasintahan. Hindi siya nag-isip. Lakas loob siyang humarang sa daraanan ng kotse. Nagpreno naman ito. Natanong niya si Mr. Magsaysay na papalapit sa kanila. Natilito siya sa kung ano ang dapat gawin. Mabilis niyang
mo ang pintuan ng passenger seat at kinatok si Charis. Naaninag niyang umiiyak ito, takot na takot. Sinubukan niyang buksan ang pinto sa likod. Bukas iyon. Ilang hakbang na lang at maaabot na siya ni Mr. Magsaysay na magpasya siyang pumasok na lang sa kotse. Agad pinasiban ni Storm ang sasakyan. Magtatanan ba kayo? Tanong niya. Wala kang pakialam. Matigas na sagot ni Storm. Charis is my friend at sa bahay ko siya nag-i-stay. Responsibilidad ko siya sa ayaw at sa gusto ng Storm. Humahagulhol si Charis. Shit mariing mura ni Storm nang mapansing sumusunod sa kanila ang kotse ni Mr. Magsaysay. Pinabilis ni Storm ang takbo ng sasakyan. Storm, you're going too fast. Itigil mo na ang kotse. Umiiyak na pakiusap ng kaibigan niya. Hindi Charis, hindi ka na babalik pa sa kanya. Pasya ng binata. Nagsumamo si Charis. Please Storm, pilit kumalma si Harmony. Hindi makakabuti itong ginagawa ninyong pagtakas si Storm. Lalo mo lang pinapasama ang sitwasyon. At may ide kaya ka ba kung paano mapapabuti ang lahat, ha Harmony? Sarcastic kung baling ng lalaki sa kanya. Ang hirap sa'yo, hindi ka nag-iisip. Padalos-dalos ka kasi. Sagot niya rito, piling mo matanda ka na at kaya mo nang gawin lahat ng gusto mo. Well, you're wrong. Napahampas sa manibela ang mga kamay ng lalaki. Nagtatagis ang mga bagang. Tilaw ayaw pa rin itong makinig sa opinyon ng iba. Ibalik mo ang kotse Storm. Mag-usap kayo ng daddy ni Charis sa bahay niyo with your parents, sabi niya. Lahat ay pwedeng daanin sa mabuting usapan. Makinig ka kay Harmony Storm, sabat ng nobya nito. Akmang sasagot ang lalaki nang bigla silang nakarinig ng malakas na banggaan sa likuran nito. 3 araw ring na-confine sa ospital ang ama ni Charis. Sinagot lahat ng parents ni Storm ang hospital bills pati na ang pagpapaayos ng kotse nito at ang nakabangga nitong jeep na mabuti na lang at walang nasaktang pasahero. Ngunit hindi ito nakipag-usap ng matino sa mga laurel. Binantaan pa nito si Storm. Ayoko nang magkaroon ka pa ng anumang kaugnayan sa anak ko. Matigas nitong sabi habang isinisinop ang mga gamit sa paglabas sa ospital. Masama ka akong magalit bata. Huwag mo akong susubukan. Walang kibo si Charis habang tinutulungan ang ama sa ginagawa. Mahal ko po ang anak ninyo. Malinis ang intensyon ko sa kanya. Buong tatag na sagot ni Storm. Hilok at Charis, ngunit tila wala siyang makukuhang suporta mula rito ngayon. Ni ayaw siyang sulyapan ng babae. Hinarap siya ni Mr. Magsaysay. Anong alam mo sa pagmamahal, Totoy? Nakita mo na ba ang mundo sa labas ng bayang ito? Alam mo na ba ang tunay na kulay ng mga tao sa paligid mo? Hindi, di ba? Dahil bata ka pa at walang muwang sa totoong takbo ng buhay. Kaya itigil mo na yung sinasabi mong lecheng pagmamahal na yun. Dahil ang lahat ay ilusyon mo lang. He decided to hush himself for the meantime. Walang saysay kung patuloy pa siyang makipagtalo kay Mr. Magsaysay. Ayaw na niya itong patulan pa. Kuyumang mga palad na lumabas siya ng kwarto nito. Wala nang nagawa pa si Storm nang isama si Charles ng ama nito pagbalik sa Maynila. Ni hindi man lang sila formal na nakapagpaalam sa isa't isa. At iyon na ang huling pagkikita nila ng kasintahan. Sinara nito lahat ng uri ng komunikasyon sa pagitan nila. Mabilis na lumipas ang panahon. Bago pa nila malayan, sem break na uli. Wala na rin kaming communication ni Charis, sabi sa kanya ni Harmony nang makibalita siya rito. Wala na rin sila ng father niya sa bahay nila sa Manila. Ang sabi ng kapitbahay nila roon, mula raw nang umuwi sa Cebu ang mag-ama noong summer, ay hindi na sila bumalik pa. Hindi ko rin alam ang address nila sa Cebu. Sorry, Storm. Napailing na lamang siya. Ano na kayang nangyari kay Charis? At bakit nito isinara ang communication nila? Tinatapos na ba nito ang lahat sa kanila? Ganun na lamang ba siya kadaling limutin? Pilit naman siyang binigyan ng pag-asa ni Harmony. Pero malay mo, one day bigla na lang tumawag sa si Charis, diba? At saka sabi nila, kung talagang kayo kayo, magkikita rin kayo balang araw, Storm. Parang serendipity ba? Serendipity? Yes, fate. Katatapos lang ng graduation ni Harmony sa college, umuwi siya ng San Quintin upang makasama ang mga bulang sa maikling bakasyon ng mga ito bago bumalik ng Saudi Arabia. Pangako ng mga magulang na yan na hindi na sila aalis sa bansa pagkatapos ni Danica sa kolehiyo. May naiipon na silang pera at balak nilang magtayo ng maliit na grocery sa downtown. Napadako ang tingin niya sa bahay ng mga Lauren. Ilang buwan nang walang nakatira roon, nakapaskil pa rin ang karatolang for sale sa gate. Sabi sa kanya ng kanyang lola Teresa, ay lumipat na sina Storm sa kabilang probinsya. Doon na kasi ang main branch ng hardware store nila. Nalungkot tuloy ang kapatid niya. Hindi na raw kasi nito masisilayan ang gwapong mukha ng crush nitong si Kevin Laurel. Wala nang magandang tanawin. Natatawang sabi niya sa sarili.
Nagpatugtog siya ng isang CD sa component. Unang nagplay ang Time After Time. Napangiti siya nang maalalang iyon ang dance piece nila ni Storm noong debut niya. Gwapong-gwapong mokong noon at talaga namang sobrang bango. Kumusta na kaya siya? Naalala niya rin si Charis. Hindi pa rin niya ito makontak. Wala pa rin nakatira sa bahay nito sa Maynila nang minsan maisipan niyang puntahan uli iyon. Napabuntong hininga siya ng maalaala ang namagitan kina Storm at Charis. She had hoped she could have done something to help them that time. Pero anong magagawa niya? Tao lang siya. May limitasyon. She wished them both the best of luck. Sana ay makapag-move on na ang mga ito sa buhay-buhay niya. Iyon lang ang tanging solusyong naisip niya. But who knows? Baka may kanya-kanya ng bagong kasintahan ng mga iyon ngayon. Ganun lang naman ang buhay. Kailangan pa rin magpatuloy kahit ano pang dilubyo ang dumating. As for her, naiplano na niya ang sariling kinabukasan. It was about time to break away complete from her youth and to face the harsh reality of adulthood. Alam niyang hindi magiging madali ang buhay. Pero nakahanda na siya sa anumang pagsubok na darating. Dahil gano'n naman talaga ang mundo. Kailangang matibay at buo ang loob para mag-survive. Nang matapos ang summer ay bumalik si Harmony sa Maynila upang doon maghanap ng trabaho. Binili siya roon ng mga magulang niya ng duplex. Kasama niya ron si Danica. Pinaupahan niya naman ang kabilang pinto. Hindi nagtagal ay natanggap naman siya sa Radio A City ng isang sikat na FM station sa bansa. Naging clerk muna siya sa istasyon bago siya naging disc jockey. Nang makagraduate sa kolehiyo si Danica, ay umuwi ito ng San Quintin. Doon daw nito gustong magtayo ng butik at i-practice ang pagiging event organizer. Marami raw kasing kakompetensya sa Maynila. Unti-unti namang nagtatagumpay ang kapatid niya sa napili nitong profession. Sa Radio City nakilala ni Harmony si Hans Pimentel, isang electronics and communication engineer. Ilang buwan daw siyang sinuyo nito bago siya napasagot. Gwapo si Hans, malakas ang apil sa mga babae. Romantiko kasi at likas na malambing, at hindi nakaligtas si Harmony sa charm nitong taglay. Si Hans ang kauna-unahang boyfriend niya, pero nakatakda yatang subukin ng tadhana ang kanilang relasyon. Nag-abroad na kasi ang nobyo papunta ito ng Singapore. 2 years ang working contract. Hindi niya ito pinibilan bagamat mabigat sa loob niyang pag-alis nito. Pangarap kasi nitong mag-ibang bansa kaya sumunod ito kay Darwin sa Singapore. Dati ring isa sa mga electronics and communication engineers ng Radio City. Kaibigan ni si Darwin at ito ang naging tulay nila ni Hans. Marami ng fast and convenience means of communication ngayon, Harmony. Hindi na natin masyadong mamimiss ang isa't isa. Sabi ng kanyang nobyo. Oo nga. Aniya. Nag-effort siyang ngumiti ngunit napansin ng lalaki na pilit eh. Hey, no more sadness, sweetie. Remember, nandito tayo ngayon para mag-celebrate. Hindi ka na isang DJ na lamang ngayon, kundi producer ka rin ng program mo sa Radio City. Itinaas nito ang champagne glass. Let's drink sa lahat. Ngumiti siya ng tunay at nakipagtaw sa kasintahan. I'm just so proud na girlfriend ko si DJ Sydney, ang isa sa pinakasikat na DJ sa Pilipinas and the most beautiful, if I may add. Pagmamalaki pa nito, enough Hans, tumatawang awat niya. Mula nang sumamahim papawid ang programa niyang version sa radyo, ay dumami na ang sponsor ng Radio City. Siya ang may idea ng radio program na iyon na on-air weekday sa pagitan ng 1 to 5:30 p.m. Ang versions, kapag pinapatugtog nila ang mga old songs, isinusunod nila ang mga revivals ng mga kantang iyon. At kada oras, pumipili sila ng isang texter, caller o nag-email sa kanilang personal problems at ini-on-air iyon. Tapos ay tumatanggap sila ng sari-saring opinion at payo galing sa mga listeners nila via phone or text, kasama na ng mga request at greetings. Sa kanya ipi-play ang mga song request ng problematic listener. Magbibigay ng kanyang opinion, advice, at sunod na ipi-play ang napili nilang kantang dedicated para rito. Pumatok ang versions, dumami lalo ang tagapakinig nila, lalo na't nationwide ang broadcast nila at napapakinggan din sila sa internet. May mga Filipino fans na rin sila sa iba't ibang sulok ng mundo. Napangiti siya. Likas pa rin pala sa mga Pinoy ang pagmamahal sa mga lupa. Inihagin si Storm ang hinubad na dark gray long sleeve polo sa backseat ng kanyang nakaparadang kotse. Itinira sa katawan ng suot na white undershirt. Iniwan niya ang car stereo sa FM station. Nagsasalita ang babaeng DJ ng Radio City, si Sydney. Napangiti siya. Crush kasi ito ni Rino, isa sa mga tauhan niya bilang operation manager ng Polaris. Ang lalaki ang pinakamalapit sa kanya sa lahat ng empleyado niya. Ang Polaris ay isang malaking sports club sa Manila. Karamihan ay mayayaman ang mga membro. Mahal kasi ang membership fee pero sulit naman
dahil first class lahat ng amenities doon. So there you have it, Rain. We've just played your request. Nothing's gonna change my love for you in its original version and its latest revival. Thank you for sharing us your fragment. And you heard our listeners, Rain. Most of them have said that you should have buried the past and get on with your life. I hope that somehow they have been able to help you ease the pain. He yawned. He wondered what was taking George so long. Nakiusap itong makikihitchad sa kanya pauwi dahil may sira ang motorsiklo nito. Si George ang head ng security ng Polaris at malapit na kaibigan niya. Pinakinggan niya na lang ang nagsasalita sa radyo. Rain, I think it's senseless if you keep on dwelling in false hope. You see, your ex-boyfriend has a new girl now. He's not in love with you anymore. It's unfair. Yes, but it happens. I say just leave them alone. And please, my dear, try to get a life of your own and don't make it too complicated for you. You're still young. The whole world is waiting for you. Rain, you have to know that life is beautiful despite the adversities. Let me play this song for you. Leaving Yesterday Behind ang pinatugtog ng DJ. Napangiti siya. Gusto niya ang kaprangkahan ng babaeng DJ. Sa araw-araw na pakikinig ni Rino rito sa opisina nila, ay napansin niya ang straight and no baloney na pamamaraan ni Sydney sa pagbibigay ng mga opinyon at payo. Hindi lang basta nito ibinibigay ang advice upang magustuhan ng listeners. No wonder patay na patay si Rino rito. Not only that her voice was beautiful and sweet. Sabi pa ng empleyado niya, maganda raw ang babae sa personal, sexy pa. Talaga kasing dinayo ng loko ang disc jockey na nagkaroon ng free concert ang Radio City sa celebration ng state. Sayang nga lang at nasnatch ang cellphone nito bago nakarating sa concert venue. Hindi tuloy nito nakunan ng video o picture man lang ang DJ. Well, DJ Milan is already her folks. Remember to celebrate life. This is Sydney signing off. Maya-maya ay paalam na ng DJ. Pumailang lang ang kantang Almost Over You. Dumating na rin ang hinihintay ni Storm. Sorry, may inayos lang akong problema sa office. Dahilan nito, habang naglalakad palapit, sexy talaga ng bagong kotse mo. Palatak nito ng tuluyang makalapit sa kanya. Binuksan niya ang passenger seats. Mas sexy ka dito, Georgina. I hate it when you call me that way. Paingos na sabi niya sa kasumakay. At saka wag mo nga akong binubola ng ganyan, Storm. Baka patulan kita. Biro nito. As if kaya mo akong isidyos. Pabirong hamon niya pagka-start ng kotse. Alam mo bang binansagang kang sub-zero ng mga male employees dito? Sinlamig ka raw kasi ng ice. Hindi lang kasi sila maka-score sa akin. Pa-smith nitong turan. Si George ang pinakauna niyang naging kaibigan sa Polaris. Matanda ng 4 na taon ang babae sa kanya. Tinaturing na niya itong nakatatandang kapatid. Maganda ito at sexy sa kabila ng medyo kagaspangan ng ugali. Pero may balak yatang magpakatandang dalaga. Nagkayayaan silang uminom sa isang bar bago umuwi. Kinalabit ni George, si Storm, kanipon na pa nagpapacharming sa iyo yung girl na yun, oh. Nito. Inginuso ang isang babaeng nakaupo malapit sa kanila. Maikli ang suot nitong skirt. Dalaga pa yan, Hindi ako pumapatol sa teenager. Nangingiting sabi niya. Kahit naman yata hindi teenager yan, ay ayaw mo pa rin patulan. Kantsaw ng kaibigan. Meron ka sigurong syota sa probinsya, no? Wala, naiiling niyang tugon. Talaga bang balak mo lang ikandado yung puso mo? Hindi siya nakaimik. Iglap ang pagbabalik ng isang nakaraan sa kanyang isip. Nasabi na yata niya lahat ng tungkol sa buhay niya kay George maliban sa parting iyon. At ayaw na niya yung balikan pa. Tanggap na niya ang nangyari noon but somehow, may hatid pa rin kirot sa dibdib niya ang kahapon. O natahimik ka. Mukha ni George, joke lang yun, di ka na nasanay sa akin. Inubos na niya ang tanging Budweiser beer. Pareho lang tayong walang love life, Georgina. Pabirong diin niya. Tinugtog ng bandang nag-perform noon ang Time After Nine. Lalaki ang CR. Mellow rock version ng awitin na binabanatan nito. Napangiti si Storm. He remembered the song sa salo ng awiting iyon. Isiniyaw noon ang kapitbahay niya sa San Quintin na si Harmony Catherine. Kumusta na kaya itong serendipity? Is this true? Well, we often see this occurrence in books and in movies, but I still believe that real life is stranger than fiction. Sometimes there are things that are out of our control. Anything can happen under the sun, so expect the unexpected anytime. And either by chance or by luck, I believe that everything happens a reason. That's just one of the mysteries of the so-called life. Nangiti si Harmony matapos isaad ang kanyang paunang opinion sa kanyang listener na nag-phone in ng problema nito sa pag-ibig. Naghiwalay umano sila ng kanyang childhood sweetheart at hanggang ngayon ay umaasa itong magtatagpo pa rin ang kanilang mga landas.
Actually, your situation kinda reminds me of someone. Saglit siyang natigilan. Anyway, Miss Destiny, sometimes we really have to let go of the past, look forward to the future. But I really hope your first love comes back to you. Who knows, maybe someday you two will meet again. But no matter what, Miss Destiny, you must get on with your life. Good luck. Here's a song for you. Somewhere down the road, ang kanyang pinatutugon ay. Pababa na si Harmony sa hagdanan patungo sa labi matapos ang versions ng sanya-sansiya ni Monet, ang receptionist ng Radio City. Inuso nito ang isang lalaking na kaupo sa isang soparon. Kumunot ang noo niya. From her distance, naka-side view ang lalaki. Pang-executive ang forma nito. At ubilis siyang naglakad patungo sa information desk kung saan naroon si Monet. Ngunit hindi pa siya nakakalapit sa kasaman nang tumayo ang lalaki. Matangkad ito. Na-freeze bigla ang mga paa niya. Nakangiting lumapit ang lalaki sa kanya. Hi, bati niya sa kanya. Let's smile. Napatingala siya sa mukha nito. Storm, pigil hiningang nasabi niya. Yes, it's me, Harmony. Lumalapit pa ito. Si Storm Laurel nga. He stood momentarily in front of her. Pinakatitigan ang mukha niya at sa gulat niya ay marahan siya nitong kinabig palapit at niyakap. Lumanti rin siya ng yakap dito. Nagulat pa siya sa natuklasan sa sarili. A part of her had missed him. Ilang taon ba silang hindi nagkita? 7 years na rin pala. Hindi ko akalaing ang sikat na Sydney ng Radio City ay ang kapitbahay ko pala noon sa San Quintin. Nakangiting saad ni Storm nang kumala sila sa isa't isa. How did you find me? Hindi pa rin makaripaniwalang tanong ni Harmony sa lalaki. Fate, kibit balikat na sagot nito. Medyo natigalgal yata siya sa paninindigan ng mga balahibo. Kanina lang ay topic sa versions ang tungkol sa serendipity. Well, I saw you on TV last week. Ani Storm. Oh, nagast nga pala siya kasama ang iba pang sikat na DJ sa bansa sa isang morning talk show sa ABS-CBN. Muntik pa nga kitang hindi makilala. Dagdag pa nito muling sinipat ang kabuuan niya. Ako rin, mabilis niyang pinaglakbay ang mga mata sa kanan. Ang laki ng pinagbago ng hitsura ni Storm Laurel. Napakagwapo nito ngayon. Tumangkad ito, lumapad ang dibdib at layo-latang lumalim at umitim ang mga mata nito. And his smile, it became more dazzling than ever. Hindi na lamang simpleng kilig ang hatid sa kanya niyon, nakaka-hypnotism. Niyayang kumain ni Storm si Harmony ng gabing iyon. Sa isang Chinese restaurant sila tumuloy. Nagkwentuhan sila habang hinihintay ang mga order na pagkain. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwalang kasalo niya sa dinner sa Sydney, ang sikat na DJ na pinapantasya ng tauhan niyang si Reno. Baka amang isa ang gago kapag sinabi niya ritong kakilala niya ang babae. Nasa cafeteria si noon ang Polaris kasama si Reno at George nang makita niya sa TV si Harmony. At first hindi niya agad nakilala ang babae. Gumanda kasi ito lalo at higit na nagkaroon ng kurba ang katawan. Si Mexi. Pinaunlakan siya ni Harmony na etid ito sa tirahan nito. Pumasok sila sa isang pinto ng duplex. Iginyala niyang paningin sa loob ng bahay. Maayos at malinis. Maganda ang mga furniture at parang pinaayos sa isang interior designer. Oriental ang motif. Pinapaupahan ko yung kabilang pinto. Anang babae at binuhay ang kumpon. Napansin niya ang isang picture frame sa ibabaw ng console table. So this is sense. Nakaramdam siyang di may ipaliwanag na panibuho. Nakaagad din niyang kinontra. Naiingit lang siguro siya dahil wala siyang labla. Malalamig naman ang kanyang Pasko. Sa kitchen sila tumuloy at nagkape. Sabay pa silang muntik mabilaukan nang marinig ang music na galing sa component ni Harmony. Time after time. Naalala mo rin pala, natatawang sabi ng dalaga. Nagkakahiyaan pa nga tayo noon. Hindi tayo makatingin ng diretso sa isa't isa. Nangingiting sabi niya, mabuti na lang at hindi tayo nagkaapaka ng paa, kundi mag-aaway na naman tayo. Iniba niya ang usapan. Mayroon pa siyang isang taong naalala ng dibu ni Harmony at ayaw niyang pag-usapan pa nila yun. Gusto na niyang tuluyang ibuon sa limot ang nakaraan. Magsisilbing aral na lamang sa kanya ang lahat ng nangyari noon. Hindi nila namalayan ang takbo ng oras. Halos hating gabi na nang magpaalam siya. Thank you sa dinner, Storm. You're welcome. Then he thought bakit nga ba hindi sila naging magkaibigan ito noon. Mabait naman pala ang babae. Smart kausap. Interesting ang mga pananaw sa buhay. Napukaw ang kanilang atensyon sa mga ingay na nagmumula sa kabilang pinto ng dobles. Kunot noong napatingin siya sa babae. Pigil ni Harmony ang pagtawa. Sanay na ako. Napamulagat siya. They always do that. May nagsisex sa kabilang pinto and he could hear the moaning and scream. May mga kalagbugan pang kasama. Man, they're wild. Napapailing na ani. I'm thinking of renovating my house and soundproofing everything. Nakatawang tugon nito.
It's good to see you again, Harmony. Paalam niya. Ngunit hindi pa sila kapwa tumitinag sa kanilang kinatatayuan. You look more beautiful. Hindi na niya napigilang sabihin. And that, he noticed both of her cheeks blush and he found it cute. She was a fully bloomed woman now, and yet he could see that she still had a little girl inside of her. Her eyes were full, youthful, and innocent as ever. But her lips, they were more alluring now, more luscious. Biglang sumagi sa memorya niya ang ginawa niyang paghalik dito noon. Memorable talaga ang first kiss, and it was the sweetest. Biglang naniyo ang lalamunan niya. Umiti siya at hinilkan na ito. Sige, aalis na ako. Tuwang-tuwa sa rin ng dalhin ni Storm si Harmony sa Polaris. Sayang at nakalib si George, gusto rin sana nitong ipakilala ng person ng DJ Sydney. Ipinasyal nila ang dalaga sa buong premises ng sports club. Binigyan na ito ng free club membership. Salamat nga pala at lagi niyong pagbati sa amin dito. Meron na tuloy kaming free advertisement. Ani, syempre malakas ka sa akin tulad ng dalaga. Tumigil sila sa paglalakad sa mga nagwo-wall climbing. You wanna try? Alok niya kay Harmony. Pumayag naman ito. He watched her in pure amusement habang nagtatry itong mag-wall climbing. Her determination to climb the top impressed him. Ilang beses din itong muntikang mahulog, but she held on tight. She ended a little fighter. Good job. Pumapalakpak na sabi niya ng makababa na ito. You're a fast learner. Harmony Catherine. Paborito pa itong nagbaw sa harapan niya. Tumuloy sila sa restaurant ng Polaris ng magtanghalian. Storm, pakli ni Harmony sa gitna ng pagkain. I think I saw Charles yesterday. Nag-freeze sa ere ang baso ng tubig na patungo sa kanan sa bibig niya. He was lost for words. He had already given up on Charles a long time ago. Matagal din niyang kinumbinsi ang sarili na hindi talaga sila para sa isa't isa. Nahalata yata ni Harmony ang pagbabago ng timpla ng mukha niya. Parang siya kasi yung nakita ko sa Glorieta. Inom na siya ng tubig at nagsalita. Kamukha niya lang siguro. Ani at ipinagpatuloy ang pagkain. Maybe, hindi ko na siya nahabol ang lumabas siya ng mall at sumakay ng taxi. Ngayon lang nila naungkat ang tungkol kay Charles. He would be lying to himself kung sasabihin niyang wala na talagang sakit na hatid sa kanya ang nakaraan. Minahal niya ang unang nobya ng buong puso. He might be young then pero totoo ang pag-ibig niya noon sa babae. And somehow it hurts him so much na pinutol na lang ni Charles ng ganon-ganon ang ugnayan niya. Handa pa naman siyang ipaglaban ito noon. Well, that's life. Masakit na kung masakit ngunit kailangan niyang magpatuloy sa buhay. Hindi siya napatatali sa isang mapaglarong kahapon. Magmimistulang hangin na lamang iyon na dumaan sa buhay niya. Kumusta na kaya siya? Ani Harmony. Nagkibit balikat na lamang siya at ipinagpatuloy ang pagkain. Kiyan, maya-maya ay pakli ni Harmony. Wala pa ba siyang naging kapalit sa puso mo? Umiling siya. Naging abala siya sa pagtitik ng masteral stud sa kanyang trabaho sa Maynila para maghanap ng pag-ibig. He did try dating some women pero nakasawaan na rin niyang gawin iyon lately. Lumiti si Harmony. Matindi talaga ang tama ng first love niya. Mahirap makalimutan, gaya ng mga old songs. Pero pwede ring malaos at makalimutan ang mga lumang kanta. Sa pag-usad ng panahon, new songs will always take over. That means handa ka na para sa bagong pag-ibig. Hayaan mo, pag nahanap ko ng... Bisita ni Harmony isang gabi si Darwin. Unang natapos kay Hans ang kontrata nito sa Singapore. Ibinigay nito sa kanya ang mga padala ng nobyo, mga damit, DVDs at chocolates ang laman ng kahon. Mayroon ding isang musical Christmas card na bigay si Hans. Harmony, meron sana akong sasabihin sa'yo. Maya-maya ay sabi ni Darwin. Halatang balisa ang lalaki. Naapakangat ang ulo niya mula sa binabasang card. Yes? Well, tungkol ito sa boyfriend mo. Bakit? Bigla siyang kinabahan. Hindi niya gusto ang nababasa niya sa mukha ng kaharap. Kasi Harmony, may iba pang girlfriend sa Singapore si Hans. Naumid ang dila niya. Nabitawan niya ang card. Actually, bago yung girlfriend niya ngayon, mayroon pang dalawang nauna puro Pilipino rin. Kwento pa ni Darwin. Sabi niya sa akin, wag ko raw sasabihin sa'yo kasi hindi niya naman siniseryoso ang mga babaeng iyon. Ikaw pa din daw ang mahal ni Harmony. Masyado lang daw siyang homesick sa Singapore. Ginagawa niya ang diversion ng mga babae sa Singapore dahil sa homesickness. Sa wakas ay nasabi niya. Kumumpas ang kamay niya. Well, to hell with him. I'm sorry, Harmony. Ayoko sanang makaalam sa inyo. Kaso hindi na talaga kaya ng konsensya ko. Kasi nabuntis pa niya ang isang girlfriend niya doon at balita ko ipinalaglag ng babae ang baby ng iwan ni Hans. Kagat labing nasa po niya ang noo. God, mas gusto yata niyang sumuka kaysa umiyak. Gabi na
you can go now. Salamat sa pagpunta mo dito. Sabi niya sa lalaki makaraan ng ilang saglit na katahimikan. Nang mapag-isa ay padarag niyang dinampot ang kahon ng mga padala ni Hans at walang anumang itinapon iyon sa basurahan. Nagpa siya siyang tawagan ang nobyo noon din. Diretsahan niyang sinabi rito ang lahat ng natuklasan niya. Who told you that? Bulalas ng lalaki. Some concerned citizen. Sarcastic niyang sagot. I want the truth now, Hans. She demanded. Mahigpit ang hawak niya sa telepono. Matagal bago nakasagot ang nasa kabilang linya. Yes, it's true, Harmony. Sa wakas ay sabi nito. Well, damn you. Bulyaw niya. Hinilot niya ang noo. Harmony, ikaw pa rin ang mahal ko. Flings ko lang ang mga babaeng iyon. Kung mahal mo ako, hindi ka maghahanap ng flings dyan, Hans. Ayaw niyang umiyak. Hindi dapat iniiyakan ang mga lalaking kagaya nito. Ang dapat sa mga ito ay isinusumpa. Well done, Hans. Pasya niya. No, please. I'm sorry. Please forgive me, sweetie. Wala nang anumang eksplanasyon. Ano ang pagtutuwid sa nagawa mong kagaguhan? Goodbye. Gigil niyang ibinaba ang phone sa cradle niya. Ibinagsak niya ang katawan sa kama at niyakap ang isang unang doon. Ang sama-sama ng loob niya. She did not deserve all this. Wala siyang ginagawang masama para saktan at mainsulto ang buong pagkatao ng ganito. Great, the famous DJ Sydney na nagbibigay ng payo tungkol sa pag-ibig at buhay ay niloko lamang ng boyfriend. Okay ka lang ba, Harmony? Lalong sumambakol ang mukha ni Harmony. Pangatlong tao na si Oscar na nagtanong sa kanya niyon sa araw na iyon. Una ay si Monet sa information desk. Sumunod ang station manager at kaibigan niyang si Lemuel nang mag-report siya sa opisina nito. Kanina ko pa kasi napapansin parang ang tamlay-tamlay mo ngayon. Okay lang ako, Oscar. Ay natakay lang ako ng insomnia kagabi. Saka na lang siya magkukwento sa mga ito kapag medyo okay na ang pakiramdam niya. Ayaw niyang gumawa sa harap ng mga kaibigan. Hindi siya likas na madrama. She always believed she was made of tough materials. Nang may on-air ang pinakahuli sa mga text messages na natanggap nila, ay ipinatugtog niya ang Fixing a Broken Heart, ang request ng kanilang problematic listener. Matapos nilang sunod na patugtugin ang version ni Christian Bautista ng kanta, ay inlahad na niya ang kanyang opinion ukol sa problema nito. Well, bleeding heart, I really hope you'll find a way to fix the mend your broken heart. Sometimes the cure is really within us. I believe that our body has its own healing power, and it's up to us if we really want to get better or not. Try not to find some other girls just to divert your attention from your misery. Facing your problem is only the key. Face the pain like a man. Hindi niya napigil ang mapabuntong hininga. Learn to accept that things do not always go your way. And time heals all wounds. You may never forget the pain, but you can always move on with your life. Parang sarili niya ang kinakausap niya ng mga sandaling iyon. Bleeding heart, I hope you can find a new love soon. Just wait. Love comes when you least expect it. For the meantime, live your life to the fullest. Here's a song for you. One Last Cry, ang pinatugtog niya. Isang Friday night ay tinawagan siya ni Storm. Nagyayayang lumabas ang lalaki. Tinatamad akong lumabas Matamlay na tanggi ni Harmony. Punta na lang ako dyan kung okay lang sa'yo. Turuan mo akong mag-tong-its. Sige ba? Pagpayag niya. Natuto siya ng tong-its kay Oscar. Ilang sandali pa, dumating na si Storm sa bahay nila. May dala itong pizza. Mabilis namang natuto ang lalaki sa tong-its. Ilantakan na nila ang pizza nang makailang rounds sila ng baraha. May napansin si Storm sa console table. Nasaan na yung picture niyo ng boyfriend mo? O sisa nito? Itinapon ko na. Mahinang sagot niya. Why? She decided to tell him the truth. Nag-confide siya sa lalaki. Wala siyang inilihim. Nang hindi na niya mapigilang pumatak ang mga luha niya, lumipat si Storm ng upo mula sa kinasasalampakang carpeted floor ng salas. Tumabi ito sa kanya sa sopa. He is such an asshole. Storm, bulalas niya sabay pahid sa mga mata nang matapos ang kwento niya. Ginagap nito ang isang palad niya. He doesn't have any right to hurt you like that. And maybe he doesn't truly love you at all, Harmony. Dahil hindi siya gagawa ng ganun kung taghalagang mahal ka niya. Marahan siyang napatang. Tahana, alo ng lalaki at masuyong pinahid ang basang niyang mga pisngi. It's okay. Inakbayan siya nito. May darating din tamang lalaki para sa'yo. Iyong magmamahal sa'yo ng tunay at hindi ka loloko. She stopped crying. Parang nakahanap siya ng kakampi sa mga bisig ni Storm. Suddenly, she found herself feeling comfortable in his arms. She felt safe and secure. Kailan kaya darating iyang tamang lalaking yan? Nasabi lang niya, malapit na. Pag nagawa na niya ang sira niyang spaceship.
Tinampal niya ito sa dibdib. Kainis ka talaga. Alien yung lalaking iyon ganon? Lumabi siya. Sa bagay, wala na nga sigurong lalaking earthlings ngayon ang talagang magiging tapat sa kanyang minamahal. Men are rarely polygamous by nature. I beg to disagree. Protesta ni Storm. Hindi lahat ng lalaki sa mundo ay kagaya ng gago mong ex-boyfriend. Ako tapat akong magmahal. I won't make you cry. Napatingaya saya sa mukha nito. Nagkatitigan sila. Well, iyon naman ay kung ano ang magiging boyfriend mo. Pagtatama nito. But I know that I'm not really your type kahit noon pa man. Si Kuya Kevin ko yata. Ikaw may gusto noon. Kaya nga ang sungit-sungit mo noon sa akin. Tinampal niya uli ang dibdib nito. Mas malakas. Excuse me, hindi ko gusto ang kuya mo. Actually, si Danica ang may crush doon. At kaya ako masungit sa'yo noon ay dahil asar ka kasi. Bigla niya tuloy naaalala ang paghalik nito sa kanya noon nang dahil sa piko na nila. Pero naunahan siya ng hiya. Naungkatin pa. Sumapit ang Pasko. Magkasamang nag-celebrate sina Storm at Harmony sa kondo ng lalaki. Hindi na sila umuwi sa kanilang mga probinsya. Katwiran nila. Pareho, nagpunta nga sila sa syudad upang magkaroon ng sariling buhay nang malayo sa kanilang pamilya. It was about time for them to experience Christmas in the city. You like it? Ani Storm nang buksan ni Harmony ang regalo nito sa kanya. Napawaw siya nang makita ang laman ng maliit na box. Isang gold bracelet na may charm na 4-leaf cover. Thank you, Storm. Isinuot nito sa kanya ang pulseras. It looks good on you. Hinalikan niya ito sa pisnga. Thank you talaga. I'm not really fond of jewelries, but I love it. Bigla tuloy siyang naliit sa regalo niyang necktie sa lalaki. Pero mukhang nagustuhan naman ito iyon. He even kissed the tip of her nose nang mag-thank you na ito sa kanya. Ngumiti ang lalaki. Sa New Year, magkasama pa rin ba tayo? Well, I have to be in Radio City for the countdown, Storm. Dismayado yata ito sa narinig. Magtatrabaho ka. Nakasimangot nitong tanong. Kailangan isa ako sa mga mag-host sa countdown namin. Gusto niya sanang invite si Storm sa Radio City sa New Year, pero baka mabore lang ito sa paghintay sa kanya hanggang matapos ang programa. New Year na naman pala. Sa Radio City, sila noon ni Hans ang magkasama tuwing bisperas ng bagong taon. Kasama rin ni Oscar ang girlfriend nito at hindi rin nawawalan si Limon lang girls. Pagsapit ng eksaktong alas 12, they would greet the New Year with kisses. Last year wala siyang kapartner dahil nasa Singapore na noon si Hans, but he was on the phone singing Auld Lang Syne and her while the other employees were kissing their lovers. Hindi siya gaanong nainggit noon, but now, loveless niyang sasalubungin ang bagong taon. Masaya at maingay sa Radio City nang sumapit ang New Year's Eve. Kanya-kanyang dala ng mga partners ang mga empleyado, baha ang champagne at mga pagkain. Isinentro na lang ni Harmony ang attention sa pag-host ng top requested songs of the year habang ang lahat ay nagsasaya sa labas ng kinaroroonan niyang cubicle. Kasama niya ang Oscar at ang girlfriend nito. Sumapit ang 10 seconds countdown. Siksikan ng mga disc-jockey ng Radio City sa cubicle sa sabay-sabay na pagka-countdown. Maya-maya pa ay nagpula sana ang mga ito at hinalikan ng mga kapareha habang on-air ang kantang Auld Lang Syne. Hinahalikan na rin Oscar ang girlfriend nito sa loob ng cubicle. Nag-vibrate ang kanyang cellphone sa side pocket ng kanyang pantalon. Happy New Year! Bati ni Storm na siyang tumatawag. Hey! Napangiti siya. Happy New Year, Storm! Kawawa ka naman dyan. Biro pa nito. Oo nga pagsakay niya, walang kumikis sa akin. Napalabi pa siya. Ako na lang sana. Nito. Kung andito ka lang ba Lakas loob niyang sabi sabay biro din. Tumawa ito. Talaga? Papayag kang pahalik sa akin kung nandyan ako? Sige pa rin siya sa pagsakay sa bira. Oo naman, no big deal na naman iyan dahil nahalikan mo na ako noon, diba? Hindi niya alam kung saan ang galing ang lakas ng loob niyang sabihin ang lahat ng iyon ngayon. Maybe dahil sa kausap niya lang sa phone ang kabiroan niya. Nun kaniyang masasabi ang lahat ng iyon sa harap nito. Kinalabit siya ni Oscar. Paglingon niya rito, may itinuturo ito sa labas ng glass cubicle. Muntik niyang mabitawan ang cellphone sa nakita. It was Storm. Ngiting-ngiti ito. So paano ba yan? Walang bawian ha? Sabi nito bago pinindot ang hawak na cellphone. Nataranta siya, lalo na nang pumasok ito sa kinaroroonan niya at iwan sila roon ni Oscar at ng girlfriend nito. Nanginginig ang mga kamay na ibinalik niya sa bulsa ng pantalon ng cellphone. Anong ginagawa mo dito? Kandaw-tal niyang tanong kay Storm. Well, sabi mo kasi walang hahalik sa iyo pagsapit ng New Year, kaya ako na lang. Ipinipresenta ko na ang sarili ko. Pumayag ka naman so. Bago pa siya nakahuma, hawak na nito ang bewang niya. Storm, Happy New Year, Harmony Catherine. Anas nito sa kain ng kanyang bibig niya. She had felt his lips before,
Pero hindi ganito ang hatid ng sensasyon ng unang halik niya noon. Now his lips were ardent, nakakatupok ng lakas. Nanlambot lahat ng parte ng katawan niya. Hindi niya namalaya na sinasagot na pala niya ang bawat galaw ng mga labi ng lalaki. Pigil pa rin niya ang hininga hanggang sa bitawan na siya ni Storm. He was looking deeply into her eyes. Hindi niya mabasa ang mga nasa mata nito. Nang marinig niya ang palakpakan ng mga tao sa labas ng cubicle, ay noon lang siya parang nataungan. Grabe ka namang manggulat. Bulalas niya kay Storm. He grinned. Papayag ba naman akong magbuka kang kawawa dito? Siyempre hindi. Hindi na tinantanan si Harmony ng mga katrabaho niya sa Radio City mula nang halikan siya ni Storm sa harapan ng mga ito noong nagdagang bagong taon. Are you sure you guys are not doing something? Tudang tanong sa kanya ni Lemuel. Something what? Balik tanong niya. Something sexual. Lemuel, nanlaki ang mga mata niya. We're just friends. Yung halik na yun, wala lang yun. It was just a casual New Year's kiss. It was very torrid. Ang dami niyong tinalong kissing scene sa pelikula. Pabirong inirapan niya ang boss. Selos ka lang. Hayagan kasi ang pagka-crush nito sa kanya. Pero alam nitong wala itong pag-aasa sa kanya kaya hindi siya nito tinangkang ligawan. Bakit mo nga ba ako pinatawag? Pagbabago niya sa usapan. Well, lately kasi ay napansin kong nagsasuffer na sa social life ko dahil sa trabaho. And, how about gawin kitang assistant station manager para may kahati naman ako sa trabaho dito? Nanlaki ang mga mata niya. You're promoting me? Why not? Dahil sa iyo kung bakit sikat ang Radio City. You can still be a DJ and producer of your own show, pero tutulungan mo na ako sa pagpapatakbo ng station na ito. That means higher compensation, of course. Masaya niyang ibinalita kay Storm ang natanggap na promotion. Nakuha naman siya nito sa kantsaw at inilibre niya ito ng dinner. Hindi niya inaasahan na daadatnan sa porch ng kanyang bahay sa paghatid sa kanya ni Storm pauwi. Nagtatanong ang mga mata ng lalaki nang walang namutawing anumang tinig mula sa kanyang bibig. It's him, Hans. Mahinang naiusal niya makaraan ng ilang saglit. Napatiimbagang ito. Gusto mo ihagis ko siya palabas ng bakuran mo. I'll just talk to him, Storm. Bababa na sana siya ng kotse nang pigilan ng lalaki ang kamay niya. Harmony, please don't tell him hurt you anymore. Mahinang sabi nito sa kanya. Tumango siya. I'll be right here. Pinisil nito ang palad niya. Napakahagard ng hitsura ni Hans. Harmony, mahinang bunga nito pagtungtong niya sa porch ng tirahan. Halos tabigin niya ito sa kanyang pagtungo sa pinto. Anong ginagawa mo dito? Nagaspang niyang sita sa lalaki. Hindi ko na tinapos ang kontra ko, Harmony. Nandito ako ngayon to set things straight. You've already ruined everything between us, Hans. Angil niya sa kabinuksan ng pinto. Sumunod ang lalaki sa loob ng bahay. Please, sweetie, give me another chance. Oh, stop calling me sweetie. Nasusuka ako. Kahit ano, gagawin ko just to win you back, Harmony. Sumama nito. I love you. It's over, Hans. Mapait niya ngayon. Huwag ka nang umasa pa. Magsasayang ka lamang ng panahon. Niyakap siya ng lalaki, pero nagpumilit silang kumalas. If you really love me, then you wouldn't have let your testosterone roll over your head. Sana naisip mo yung pagmamahal na sinasabi mo bago ka ng babae sa ibang bansa. Hans Pimentel. I'm sorry. I was just sad and weak that time. Wala kang ideya kung gaano kahirap mamuhay ng malayo sa mga bagay na kinasanayan mo. Hindi pa rin yan excuse. Sino ba kasing nagpalaya sa iyo sa Pilipinas? Muling tinangkang yumakap ni Hans sa kanya ngunit isang malakas na sampalang ibinigay ni Rito. Sapo nito ang kaliwang pisngi. Saka ito napangiti ng mapait at nang-uumiyam na tumingin sa kanya. Itinuro nito ang labas ng bintana. Siya ba ang dahilan kung bakit ayaw mo akong patawarin, Harmony? You're refusing to give me another chance dahil may ipinalit ka naga sa akin. Panumbat nito. How dare you? Sigaw niya sa pagmumukha nito. Hindi ako kagaya mong manluloko at salawahan. Ipinagtulakan niya ito palabas ng pinto. Get the fuck out of my house. Ayaw na kitang makita pa kahit kailan. She rested her both hand on the balustrade of her porch nang sumibad na palayo ang kotse ni Hans. Mabigat ang emosyong nararamdaman niya ngayon. Hindi niya naisip na ganoon pala katindi ang magiging pag-atake ng poot sa kanya sa pagkakita kay Hans ng personal. Are you okay? Worried na tanang ni Storm nang makalapit ito sa kinaroroonan niya. Hindi niya nakuhang sumagot dahil sa panginginig ng kalamnan at bugso-bugsong paghinga, bunsod ng matinding galit na nadarama pa rin sa ex-boyfriend. Niyakap siya ng kaibigan. I wish I can make feel you better, Harmony. Bulong nito. Just stay here with me for a while. Nasabi niya at yumakap din sa lalaki. She found both strength and refuge in his arms. Ngayon lang yata siya nagpakita ng kahinaan sa isang tao. She faced and solved all her problems alone. Pero kay Storm,
Hindi niya alam pero komportable siyang magpakita rito ng kahinaan at vulnerability. Naramdaman niya ang pagdampi ng mga labi nito sa tuktok ng kanyang ulo at paghaplos nito sa kanyang buhok, lalo namang humigpit ang kayakap niya rito. Tinulungan ni Storm si Harmony sa pagkabit ng maliit na karatulang for rent sa kabilang pinto ng duplex. Umalis na kasi ang mag-asawang umuupa roon dati. Nakabili na raw ang mga ito ng bagong bahay. Dapat i-screen mong mabuti ang mga taong gustong umupa dito, Harmony. Don't trust anyone right away, ani. At dapat pa yata interviewin mo rin sila tungkol sa kanilang sex life. Makatagpo ka na naman ng mga iskandaloso at iskandalosa. Tumatawang dugtong pa niya. Salamat ha, ani Harmony, nang matapos sila sa ginagawa. Nagbiriw siya. Ang labay-bay ganun na lang, wala nang libre sa panahon ngayon. Tingnan ito ang wristwatch. Breakfast, gusto mo? Magnanayin pa lang naman, pwede kitang ipagluto. Matagal na siyang hindi nagbe-breakfast. Mula nang marinahan siya sa Maynila, ay hanggang kape na lamang siya sa umaga. Okay, I want some pancakes with thick maple syrup, bacon and scrambled egg. I also want hot chocolate. Umirap ang babae. Para ka lang nag-o-order sa fast food. Saan nagugutom na ako eh? Naglambing siya rito. Sige na please, kahit pancakes na lang. Nang may tumigil na kotse sa tapat ng duplex, si Hans ang lumabas ng kotse. Magulo ang buhok nito at parang kagabi pa ang suot na damit. Namumungay at namumula din ang mga mata. Sinasabi ko na nga ba't meron kayong relasyon? Asik nito pagkalapit sa kinaroroonan nila. Magkasama na kayo sa ganitong oras pa lang ng umaga. Amoy alkohol ang hininga ni Hans. Buong magdamag yatang nagpakalunod sa alak. Please Hans, umalis ka na. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Mahinahong sabi ni Harmony. Ngunit tila hindi nakikinig ang lalaki. What? So you two are living together now? Hindi na nakatiis si Storm. Pare, lubayan mo na si Harmony. Ayaw na niya sa'yo. Bakit? Dahil ikaw na ang gusto niya ngayon? Angil ni Hans. Nanganinganing upakan niya ito, ngunit nagpigil siya. Well, it's already none of your business kung sino man ngayon ang magustuhan ni Harmony. Kalmanting sabi niya. Gago ka pala eh. Isang suntok ang pinatama niya sa panga ni Storm. Hindi niya iyon gaanong ininda. Hindi ako pumapatong sa lasing pare. Umalis ka na lang dito. Mababa ngunit galit na sabi niya rito. Pumagit na si Harmony sa dalawang lalaki. Ano ba Hans? Singhal nito sa dating namin. Hindi ka ba marunong umintindi? Get out of my life. I don't love you anymore. You're just saying that because you're still mad at me, Harmony. Pilit ni Hans. But I know deep down inside you, ako pa rin ang mahal mo. You're delusional. Bulalas ng babae. Hinila ni si Harmony at tumayo siya sa pagigitan nito at ng malaki. Lalaking makapal ang mukha. She doesn't need shit in her life anymore, Hans. Makakaalis ka na. Maring sabi niya. At huwag mo na rin siyang gagampalain pa. I'm warning you. Sabi pa niya na hindi ito tuminag sa pagkakatayo. Mahinang nagmura si Hans, ngunit hindi na ito nangulit pa. Lulugo-ulugo itong umalis. He looks miserable, sabi ni Harmony habang tanaw ang papalayong kotse ng ex. Nakaawa ka pa yata sa kanya. Sabi niya nang masilayan ang paglampot ng facial expression ng babae. Kahit naman sino, maaawa sa itsura niya Storm. Kung ano man siya ngayon, kasalanan niya iyon. Hindi umilig si Harmony. Baka naman makuha ka niya sa melodrama niya at bumalik ka sa kanya. Nasar yata ito sa sinabi niya. Naman sa iyo kung bumalik man ako sa kanya ha. Tumalikod ito. Napamulagan siya. So may bala kang balikan yun? Wala ka nang pakialam doon. You don't need that piece of garbage in your life, Harmony. Ulalas niya. Hinarap siya nito. At sino sa palagay mo ang kailangan ko? Ikaw? Mapaklang sabi nito. Hey, bakit ba tayo nag-aaway dito? Whatever. Inis na singhal nito. At mabilis na naglakad, papasok ng bahay. Naiwan siya nagkakamot ng ulo. Ang hirap talagang intindihan ng mga babae kahit kailan. Ayaw niyang salubungin ng ulot ni Harmony. Kaya isang araw ng Martes ay hindi napakinggan on air si DJ Sydney. Ayon kay DJ Powers na sumalo sa programa nito, ay may sakit umano ang babae. Pagkagaling ni Storm sa trabaho ay bumili siya ng isang bukay ng assorted flowers at isang basket ng mga prutas. Dumiretso siya sa bahay ni Harmony. Nakailang doorbell siya bago siya pinagbuksan ng babae. Nanlalalim ang mga mata nito. Namumula ang mukha. Hey, masuguyo niyang hinaplos ang pisngi nito. Mainit na mainit ito. Pasok ka. Malat na sagot nito. Hindi siya tumalima nang paupuin siya nito sa sofa. You should be resting in your bed. Come on, I'll take you to your room. Hindi tumanggi si Harmony nang alalayan niya ito papasok ng kwarto.
Hirap ito sa pagkilos. Pagkalapag sa mga prutas at bulaklak sa side table ng kama, ay hiniga niya ang babayad sa kakinumutan. Bakit ka nagpunta dito, Storm? Mahahawa ka niyan. Anito sa mababang tinig. Halatang hirap na hirap sa pagsasalita. Hindi ka ako basta nilalagno. He assured. Umupo siya sa gilid ng kama. Uminom ka na ba ng gamot? Tumangulang ang kausap. Are you hungry? Pagluluto kita. Huwag na. Kakain na lang ako mamaya. I'll cook for you. At huwag ka nang tumanggi. Pilit niya. Tumuloy siya sa kitchen at naghanap sa ref at cabinets ng mailuluto. Nakahanap siya ng ready-to-cook na cream and mushroom soup. Pagbalik niya ng kwarto, ay nabutan niyang parang nagdidiliri si Harmony. Nakapikit ang mga mata nito at nanginginig ang katawan. Mabilis niyang inilipag sa side table ng kamang dalang tray ng pagkain. Hindi niya alam eksakto ang gagawin. Nagtanggal siya ng sapatos and he positioned himself beside her. Please be okay, Harmony. Bulong niya. He moved closer to her and hugged her tight. Hindi na niya namalayan kung gaano sila katagal sa ganoong posisyon. Naidlip na rin ito sa mga bisig niya. He gently stroked her hair. Kung pwede lang na akuin niya ang lagnat ng babae, gagawin niya. It was hard to him to see her in pain. Nandito lang ako. Hindi kita iniwan. He kissed her forehead. I promise I'll take care of you. Hindi siya umalis sa tabi ni Harmony hanggang sa magising ito. Makaraan ng ilang oras. Hey! Nakangiting sabi niya. Nagtataka ito sa posisyon nilang dalawa sa kama. Nakatulog ba ako? Yes. Sinalat niya ang noo ng babae. Hindi na ito kasing init gaya kanina. Kumalas ito mula sa mga bisig niya. Maingat naman siyang bumaba ng kama. Malamig na ang soup mo. Iinitin ko lang sa microwave. Paalam niya. Nakaupo na si Harmony sa ibabaw ng kama nang bumalik siya sa silid. Nagbabalat ito ng isang orange. Ini-spoil mo naman ako niyan. Anito nang subuan niya ito. Ngumiti lang siya. Pwede mo na akong iwan dito, Storm. Pahayag nito nang matapos makakain at makainom uli ng gabi. Masyado ka nang naaabalan yan. I can't leave you like this, Harmony. Dito na ako matutulog. Passionate. You don't have to do that. I insist. Kahit kailan. Stubborn ka. Ipe-prepare ko lang ang kabilang kwarto. Ako mang bababa ito ng kama ngunit maagap niyang napigilan. Sasupa na lang sa salas ako matuto. Mataas na ang araw ng magising sa Storm mula sa pagkakatulog sa sopa. Sinadya lang tanghaliin ng gising. Hindi siya papasok ngayon sa trabaho. Nag-iinat siyang bumangon. Narinig niya ang kalansingan ng mga kubyertos mula sa kusina. Good morning. Bati sa kanya ni Harmony. Naghahain ito sa mesa. Malata ang boses nito. Ngunit tila pinanumbalikan na ng normal na kulay ang mukha nito. Mukhang masarap ang tulog mo, kaya hindi na kita ginising. Harmony, anong ginagawa mo? Dapat ay nagpapahinga ka pa. Napuyat pa naman siya sa pagmamonitor ng kalagayan nito ng nakaraang gabi. Halos oras-oras ay bumabangon siya at pinupuntahan ito sa kwarto. Umuwas ito ng tangkay niyang salitin ang noot nito. Okay na ako, Storm, pero baka mabinat ka. I'll be fine, don't worry. Halika na, kumain ka na. Remember, I still owe you a free breakfast. Nailing siya. Pareho lang pala tayong starved. Sige, ako na lang ang maghuhugas ng pinggan maya-maya. Tumuloy muna siya sa bathroom bago humarap sa mesa. Nasa gitna siya ng pagpapahid ng butter sa kanyang pancake nang may mag-doorbell. I'll take it. Mabilis niyang sabi bago tumayo at tinungo ang front door. Napatda siya. Napaawang ang bibig. Hindi siya makapagsalita. Never in his wildest dream na naisip niyang makikita niya ngayong umaga ang taong na pagbuksan niya ng pinto. Nabigla rin ang taong nasa harap niya. Pinanawan pa yata ito ng kulay sa mukha. Parang reunion yata ito. Natatawang ani ni Harmony sa gitna ng pag-uusap nilang tatlo nang hindi inaasahang bitisita sa umagang iyon. Hindi niya lubos maisip na si Charles magsaysay pa na ang tinutukoy na nurse girlfriend ni James, ang lalaking nag-inquire sa paupahan niya 2 days ago. Naghahanap ang binata ng mauupahan ng kasintahan nito na malapit na pinagtatrabahuhang ospital. Sa usapan ay mahahalata ang kawalan ng kibo ni Storm. Ramdam din ni Harmony ang tensyon na bumabalot sa kanila. Ilang beses na nakakainang nakatahimikan ang bigla na lang dumadapo sa gitna ng kailang pag-usap. O sa kailan mo balak lumipat? Tanong niya kay Charis, breaking the silence again. This Saturday, sagot ng babae. Mister, Winston. Maybe serendipity is reality. Naisip niya nang ihatid niya pasakay ng taxi ang dating kaklase. Nakatagod lamang sa Fort System. Well, ang tag niya nang makalapit dito. Well, what? Kunot noong balik nito. Madilim yata ang mukha.
Hey, hindi ka ba natutuwa na nagkita uli kayo? Hindi ito sumagot. May boyfriend na pala siya. Sorry, naisipan niyang ibiro. Hoping na papangiti si Storm. Well, boyfriend lang naman diba? Baka pwede pang. Harmony, that's not fun. Singhal ng nila. Lumabi siya. Pikon. Well, folks, time to wrap things up once again. But I'll be right back on Monday. Same time, same frequency. I'll be leaving you with this beautiful song dedicated to two special people who came back to my land. This is Sydney signing off and saying, celebrate life. Bye everybody. Maybe this time ang pumainan lang na awitin. Pinatay ni Storm ang radyo ng kotse. Itinuwan niya sa kalsada ang buong destination. Pagdating sa tirahan ay inion niya ang kanyang LCD. Nagpalipat-lipat siya ng channel pero wala siyang mahanap na gustong panoorin. Friday ngayon ngunit tinabad siyang gumimik sa labas kasama sina George at Ray. Pinatay niya ang TV at pabagsak na nahiga sa kama. Tumitig siya sa kisame. Huminga ng malalim. Muling nagbalik ang isang kahapong pilit niyang ibinauna sa liyo. Muli rin yatang may nagising sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Pilit niyang iwinaksi ang gumugol sa kanya. Tinawagan niya si Harmony. Niyaya niya itong manood sila ng sine sa susunod na araw. Okay, but maybe later in the day na lang, Storm. Baka bukas ay lilipat na si Charles dito rin ako. Aasiko sa mga pabuli sila ni James. Sige kung gano'n. Did you like the song I played for you? Nahilot niya ang sumito. Harmony? Oo na, masyado na akong assume. Tumatawang sabi ng babae. I just find it too amazing kasi na nag-meet uli kayo after all these years. Ayaw na yung mag-comment sa Saturday. Manonood tayo ng sine. Huwag mong kakalimutan. Where's James? Tanong ni Harmony kay Charis na maglipat bahay ito. May emergency meeting sila ngayon sa office, Harmony. Di bali na, umupa ka naman pala nang lipat bahay ka. Nakatawang sabi niya sabay sulap sa dalawang lalaking nagbubuhat ng mga gamit mula sa delivery truck. Tinulungan niya ito sa pag-ayos ng mga kagamitan. Hindi ko talaga alam na ikaw ang babaeng owner ng duplex na sinabi ni James. Pagkuha na isaad ni Charles. Noong pagbuksan ako ni Storm, naisip kong asawa siguro siya ng landlady. Tapos ang nakita kita. Talagang inakala ko ang kayo na talaga ang nagkatulogin. Alanganin siyang natawa. Paano naman kami magiging mag-asawa? Alam mo namang allergic na kami nun pa sa isa't isa. Actually, ngayon lang kami naging magkaibigan ng mo ko ngayon. Biglang lumambay ang boss ng kaibigan. Parang galit yata siya sa akin, Harmony. Na-shock lang yon sa unexpected na pagkikita niya ulit. But I know he's glad to see you again. Huminga ng malalim ang dating klase. I didn't mean to hurt him then. Ginagawa ko lang naman noon ang inaakala kong tama. Sa palagay mo ngayon, Tama nga ba ang ginawa mong pagtalikod sa kanya noon, Charis? Hindi niya naiwasang itanong. Hindi ito nakasagot. Hi, can I help? Sabay na napating ng magkaibigan sa nagsalitang iyon sa nakabukas na pinto. Bago bukas ang bibig ni Harmony, ay mabilis na sumagot si Charis. Sure, Storm, masayang anit. Sa kalagitnaan ka lang ginagawa, ay napasin ni Harmony ang unti-unting pagkabuwag ng pagadar sa pagitan ng dalawa. Nahuhuli niya nagkakangitian ang mga ito. Tanghali niya nang maiayos nilang lahat ang mga gamit ni Charles. Nagayang kumain sa labas ang lalaki. Si Harmony na ngayon ang feeling out of place. Masaya nag-uusap siya ng Storm at Charles sa gitna ng pagkain. Palipat-lipat lang siya ng tingin sa mga ito habang maganang kumakain. Tingnan mo itong kaibigan mo. Hindi pa rin nagbabago ang appetite hanggang yan. Sabi ni Storm kay Charles, sabay na nagtawanan ng mga ito. Hindi niya ipinahalatang naiinis siya. At mukhang nakalimutan na yata ni Storm ang panonood nila ng sine. Lalo siyang nasa. Ayaw niya ng pakiramdam na parang iniit sa privacy ni Storm ang presence niya. Lalo pa at may kahati na siya sa mga ngiti nito. Pero bakit ba? Ano ba siya sa buhay ko? In the first, you should meet James. Napaka-friendly niya at masarap kausap. Kwento ni Harmony. Ngunit tila hindi interesado sa mga pinagsasasabi niya si Storm. Kanina pa ito tingin sa kalsada habang nakaupo sila sa porch ng duplex. Parating na iyon. Hanggang 7 p.m. kasi ang duty niya ngayon, Ali. Tumingin ito sa kanya. Ha? Nainis siya. Ay sa darating rin ang hinihintay mo. Magkakausap na uli kayo. Padarag siyang tumayo at pumaloob sa bahay. Sumunod si Storm. Harmony, what the hell is going on? Tanungin mo kaya ang sarili mo. Hindi kita maintindihan. Meron ba akong hindi nalalaman, Storm? Prangkang tanong niya sa lalaki. Gusto niya ngayon pa lang ay magkaalaman na. Iba ang closeness na ipinapakita ng lalaki sa dati nitong nobya. Ramdam niya iyon.
Napasuklay ang mga mahahabang daliri ni Storm sa buhok nito. Hindi ako manhid. Alam ko ang ibig sabihin ng mga titigan niyo ni Charles. What? Bulalas nito. Hindi na niya napagilan ang dila. May bala ka bang ahasin si Charles kay James? Nanlaki ang mga mata nito. Harmony, what gave you that crazy idea? Tinalikuran niya ito. Kung may balak ng agawin ang lalaking ito sa dating nobya ng boyfriend nito ngayon, ano naman sa kanya? Ipinihit niya paharap ang lalaki. What's the matter with you? Mula nung naudlot ang panonood natin ng movie nung Saturday, parang ang lamig-lamig mo na sa akin. Tayo ayaw mo namang ituloy natin iyon. Hindi siya nagsalita. Humalukip-kip siya at iniiwas ang muka. Gusto mo labas tayo this weekend? Pangaalo nito. May lakad kami ni Limuel. Tanggi niya. Nanliligaw ba sa iyo yung Limuel na yun? Masyado siyang malapit sa iyo. Ano ngayon kung nanliligaw siya sa akin? Bahagyang naningkit ang mga mata nito. So nanliligaw nga. Anong pakialam mo? Harmony, I don't want us to fight. Whatever. Bulong niya. Napailing ito. I have to go. Pagkuwan ay paalam nito. Good night. Walang siglang paalam niya. Ngunit nang isasara niya ang pinto ay nakita niyang bumaba ng taxi si Charis. Nasalubong nito si Storm na patungo na sana sa kotse nito sa labas ng gate. Nadagdagan ng inis niya sa nakitang ngitian ng dalawa. Pabalibag niyang isinara ang pinto. At lalong umusok ang bumbuno niya nang matuklasang hindi pa pala umaalis si Storm. Dinig niyang masayang kwentuhan ng dalawa sa porch. Sabi ni Sir Limuel, ayaw mo raw sumama sa aming lumabas ngayon. Ano Scar kay Harmony habang nagpiplay ng Total Eclipse of the Heart. Sumandal siya sa swivel chair. May lakad kasi ako. Sinong kasama mo? Sa Storm ba? Pilyo ang pagkakangiti sa kanya ng kasama. Yeah, him and my other friend Charis. Walang latoy niyang sabi. Oh, may MH pa pala kayong kasama. Biro nito. MH is malaking hadlang. Napangiti siya ng mapait. Hindi ba siya noon ang binansagang ganoon ni Storm? Pagbaba niya sa labi nang matapos ang programa niya sa Radio City, ay naghihintay na ron si Storm kasama nito si Charis. Sa isang Italian restaurant sila tumuloy. Paborito ni Charis ang Italian cuisine. Walang imik na kumain si Harmony. Panay naman ang kwentuhan ng dalawa. Isang bagay ang napapansin niya sa tuwing naririnig na nag-uusap ang mga ito. Hindi nauungkat ang tungkol sa nakaraan. Pagkatapos nilang mag-dinner sa Star City sila dinala ni Storm. Una silang sumakay sa roller coaster. Panay ang tili ni Charis hawak ang kamay nito ng katabing si Storm. Tumanggi si Harmony nang magkasundong sumakay ang dalawa sa Ferris wheel. Bakit naman? Tanong sa kanya ng kaibigang babae. Boring eh. Sagot lang niya. Saan mo gustong sumakay? Untag ni Storm. Sa spaceship, gusto kong magpunta sa buwan malayo sa inyo. Wala, hintayin ko na lang kayo sa kotse. Matabang na tugon niya. Are you okay, Harmony? Tinitigan siya ng lalaki. Inaantok lang ako. Akin na ang susi. Walang nagawa si Storm. Sinikap matulog ni Harmony sa loob ng kotse. Ngunit ayaw dumalaw ng antok sa kanya. Ewan niya kung bakit siya naiinis tuwing magkasama ang dalawa. Pero mas nabubwisit siya sa sarili kung bakit siya nakakaramdam ng ganun. Lumipas ang mahigit isang oras. Napaigtad siya sa pagkakaupo nang kumatok sa bintana ng kotse si Storm. May hawak itong isang cone ng ice cream. Lumabas siya ng kotse. Thank you. Ani niya pagkabot ng sorbetes. Rockwood ang flavor niya. Paborito ko ito. Agad niya iyong tinikman. Sabi nga ni Charles sa akin. Nakangiting sabi nito. Hindi niya naiwasang mapasimang. Suddenly parang gusto niyang itapon ng ice cream. Ayos ka lang ba dito? Pagkuwan ay tanong nito. Pilit niyang pinasigla ang boses. Oo naman. Parang walang lasa ang kinakain niya. Harmony, are we okay? Nag-iwas siya ng tingin. Ako okay lang. Ewan ko lang sa'yo. Harmony please. Ayokong nagagalit ka sa akin. Tumawa pa siya. Mapakla. Really now? Parang di ka naman sanay na galit ako sa'yo. Hindi naman talaga tayo close kahit nung magkapit bahay pa lang tayo sa San Quintin, diba? Wala kaming ginagawang masama ni Charis, okay? O paano naman nasali si Charis sa usapan? Dahil mula nang lumipat siya sa duplex mo, naging malamig na ang trato mo sa akin. Kailan pa naging big deal sa'yo kung paano kita tratuhin? Storm, you were not even friends kahit pa noong magkatabi lamang ang mga bahay natin. Why are you being so hard on me all of a sudden? Balikan mo na lang si Charis doon. Babaka mamaya, sabihin mo, MH na naman ako. Di ko kayang ubusin to. Pakitapon na lang sa trash can sa loob. Sabi ko, pa sa kanya at inabot ang ice cream sa binata. Saka walang imik na pumasok sa sasakyan. Natalaw niyang itinuloy ni Storm ang pagkain. Huwag mong sabihin tayo na naman ang magkasama sa Valentine's, pabirong tanong ni George.
Inilapag ni Storm ang six-pack can beer sa center table ng kanyang salas. Bakit may iba ka bang kadate ngayon? Last year kasi sila ang magkasama ng babae sa Valentine's Day. Pareho kasi silang walang date noon. Wala naman, ikaw itong meron dyan. Sumalampak siya sa carpeted floor. Nasabi na niya rito ang tungkol sa nakaraan nila ni Cherise at ang muling pagkukrus ng landas nila. Namit na rin ito ang babae nang dalhin niya ito sa Polaris para bigyan ng pre-membership doon. Mukhang matindi pa rin ang tama niya sa iyo, to Johnny George. Napakaibit balikat siya. She already engaged Georgina, but he couldn't deny that he felt found his irresistible. Mahabang panahon na ang lumipas. Ngunit taglay pa rin ni Cherise ang walang kupas na kagandahang una niyang hinangaan noon sa San Quintin. Sumaleryoso ang kaibigan. Babae ako, Storm. Alam ko ang kahulugan ng mga tingin niya sa iyo. Napailing na lamang siya. Pero tama ito. Ramdam din niyang may pagtingin pa rin sa kanya ang dating nobya, kahit hindi pa nito sabihin. After all these years, hindi yata namatay ang pagmamahal ng babae sa kanya. Pilit niyang kinapa ang dibdib. Tuklasin ang tunay na nararamdaman sa kanyang nagbalik na unang pag-ibig. Nilulo ni Harmony ang pride. After all, wala naman talaga siyang karapatang panghimasukan ng buhay ni Storm. Nandito siya ngayon isang linggo ng umaga sa elevator patungo sa floor ng condo unit ng binata. Kilala na siya ng security guards kaya pinapasok na siya ng building. May dala siyang lutong pancakes para trito. Alam niyang hindi ito nagluluto ng almusal. She cited wearily kung bakit hindi kita magawang tiisin. Isang matangkad na mabagandang babae ang nagbukas sa kanya ng pinto. Yes, nakangiti nitong sabi. Nataranta siya. Good morning, looking for Storm? Hindi siya nagpahalatang puzzled siya. Yes. Harmony, nasurpresang bulalas ni Storm mula sa likuran ng babae. Malapad ang hindi nito. Kamina. At mabilis siyang pumasok. Harmony ni Georgina. Siya yung sinasabi ko sa iyo noon na head ng security ng Polaris. Pagpapakilala ni Storm. Georgina. Ulit niya sa pangalang nabanggit nito. Yeah, George, remember. I think nabanggit ko na siya sa iyo. Namilog ang mga mata niya. Ikaw si George. Hindi niya napigilang maitanong sa babae. Ang akala niya noon ay lalaki si George. Hindi pa kasi sila nagpapang-abot nito tuwing napupunta siya sa Polaris. Well, 3 times pa lang naman siyang nadala roon. Hindi naman kasi siya likas na athletic. Yung wall climbing at rappelling lang ang gusto niyang gawin doon. Natawa naman ito. Well, yes, I'm Georgina Quirino. You must be Harmony Catherine Rojas, I guess, the famous DJ Sydney of Radio City. Inilahan nito ang kanang kamay. Tinanggap niya ang pakikipagkamay nito. Nakakaistorbo na yata ako sa inyo, nahihiyang sabi niya. Naku hindi, pauwi na ako. Nakangiting sagot ni George. Magkasama ang dalawang ito buong magdamag. Gusto niyang ihulog ang sarili sa building. Ano bang pakialam niya kung mag-uwi man ng babae ang binata? Nagatagaston, paalam ng babae sabi niya. Okay, Ika, kita na lang tayo bukas, tugon nito. May Harmony, baling sa kanya ni George. Bye, mahinang sagot niya. Just to set things straight. Pahabol pa ni George bago tuluyang lumabas ng luto. I slept her last night but not in Storm's bed. If you know what I mean. Bumaling ito sa lalaki. I think she's far more beautiful than the other one, Storm. Sabi nito sa lalaki. Kumindat pa ito sa kanya bago tuluyang umalis. Hindi napalis ang ngiti sa mukha ni Storm. What brought you here? Excited na tanong nito sa kanya. Nakatingin sa bitbit niyang plastic bag. Tinalhan kita ng pancakes. Nagtuloy siya sa dining table. Well, thank you. Ang lakas ko talaga sa'yo. Inilabas niya mula sa supot ang food container. Babae pala si George. Ani. Yap, kumuha ito ng plato at tinidor saka naupo na sa mesa. Medyo matindi ang tama ng beer sa kanya kagabi. So I let her sleep her. Hindi na rin kasi ako makapag-drive para siya pauwi. Medyo naparami din ang nainom namin. Habulin ka talaga ng mga ganda ha. Tumitig ito sa mukha niya. Bakit ikaw? Hindi mo naman ako hinahabol. Napatas ang isang kilay niya. Kain ka na nga lang dyan. Nangalumbaba ito sa mesa. Bati na tayo. Oo na. Good. Mabilis itong tumayo. At hinalikan ang dulo ng ilong niya. I said kumain ka na. Babawiin ko yan. Ikaw rin. Pa-request naman ang kanta sa programa mo. Pagkuhan ay umot niya. Sure, what song? Crazy for you. Ngiting-ngiting tugon ito. Napangiwi siya. Kala ko ba ayaw mo ng old song? Nahawa yata ako kay Rina. Tumatawang anito. Saka pakiplay na rin yung team song natin. Napakanoot na siya. Yung time after 10. Hindi naalis ang ngising ko. Alam mo, tapangan mo kaya yung timpla ng kape mo. Mukhang matindi yata ang hangover mo kagabi. Wala akong hangover. Sagot nito mahinang napapatawa. You're acting like a silly schoolboy, Storm. Maybe.
Sinundan niya ito ng subo ng pancake. I'm just happy to came here today. You don't have any idea how much I love your pancakes. Palatak pa niya. Napangiti na rin siya. Somehow natutuwa siya kung may nagagawa siyang ikinasisiya ni Storm. She likes seeing him smile and grin and laugh. Parang gumagana ang buong mundo niya kapag nakikita niyang masaya si Storm Laurel. O kanino mo naman ide-dedicate yung Crazy for You? Naisipan niyang itanong. Nagangatin ito ng ulo. Okay lang sa'yo na on air mo? Of course. Well, it's for you. Nakangiting sagot nito at ibinalik ang atensyon sa pagkain. Kumunot na naman ang noon niya. Kabisado niya ang ilang lyrics ng kantang iyon. Napaka-romantic at passionate ng message niyon at para iyon sa kanya. Storm, seriously, you really need stronger coffee. Naiilinin niya sabi. Ginugulo ka pa ba ni Hans? Maya-maya ay ungkat nito habang hinuhugasan ang pinagkainan. Hindi na. Natakot yata sa'yo. Umisi ito saka ibinalik ang tingin sa ginagawa sa lababo. Dapat lang. Babalian ko talaga siya ng tadyang pag inulukapan niya. Pagkuha na seryoso ito nung lumingon sa kanya. Wala ka na ba talagang feelings para sa kanya? Hindi siya agad nakasagot. Makailang beses na rin niyang tinimbang ang damdamin para sa dating nobby. Inisip din niyang baka dinadaig lang ng galit niya ang pagmamahal niya para dito. Pero hindi. Tanggap na niya ang nangyari. Napatawad na rin niya ito sa nagawa sa kanya at wala na siyang natitira pang pagmamahal para rito. Nabunan na lang ng kusa iyon. Harmony. Naisipan niyang magbiro. Ano naman sa'yo kung love ko kasi? Kumilimlim yata ang mukha nito bago nagbawi ng tingin. Hindi na ito nangulit pa. Walang imig. Akala niya siguro, pinatayan ko siya ng phone noon. Himutok ni Harmony sa loob-loob. Mahigit 2 months nang wala silang communication Storm mula nang tawagan siya nito noon at namatayan ng battery ang CP niya. Hindi niya naman ito magawang kontakin. Nauunahan siya ng hiya. Lalo pa at matindi pa rin ang pag-ibig niya rito. Isa pa, siya ang nagtaboy rito palayo. Bago kasi iyon, ang pagtawag nitong iyon, lagi niya itong iniiwasan. Hanggang sa magsawa na rin siguro ito sa pagtawag-tawag at paglapit-lapit sa kanya. Hindi na niya napigil ang luha nang narinig niya mula sa radyo ang time after time. God, she missed him so much, it was almost giggling her. Nagpahid siya ng mga mata habang nakatingin sa kanyang bracelet. Hindi niya tuloy alam kung patuloy pa niyang isusuot ang pulseras na Christmas gift sa kanya ni Storm. Lagi kasi niyang naaalala ang lalaki dahil doon. Mahihirapan yata siyang ibuon sa limot ang damdamin para sa binata. The past 2 months were hell. Hirap na hirap siyang itago ang kalungkutan sa mga listeners ng versions. Sa unang pagkakataon, pakiramdam niya tumigil ang pag-inom ng kanyang mundo. Hindi niya alam kung paano siya makakapagpatuloy. Isang pa siyang napagdesisyon niya ang gawin nang matanggap ang wedding invitation mula kay Charis. Alam niyang siya ang masasaktan sa bandang huli, ngunit mas hindi niya kakayaning makita si Storm na nagdurusa habang nasa piling na ng iba, ang babaeng tanging minahal nito. Now she knew. Finally, alam na niya ang ibig sabihin ng tunay na pag-ibig. True love also meant willingness to sacrifice anything. Anything, basta maging maligaya lamang ang minamahal niya. Kasi hodang siya pa ang masasaktan sa bandang huli. Pero sa gagawin niya ngayon, either way naman ay talo pa rin siya. Pero pakiramdam niya, hindi siya makakamubuan kung hindi niya ito gagawin. Talo man siya, ay kailangan pa rin niyang lumayo. Tinawagan niya ang cellphone ni Charis. Pilit niya itong kinumbinsi na pag-isipang mabuti ang pagpapakasal kay James. I'll take my chances. Pasya ng kaibigan. Ilang beses pa niya itong kinumbinsi pagkatapos ng phone call na iyon, ngunit nabigo siya. Hindi na nakikinig sa kanya si Charis. She was indeed only human. Maraming limitasyon. Hindi niya kayang kontrolin ang lahat ng bagay sa paligid niya. Hindi niya hawak ang mundo. Hindi na niya alam ang gagawin. Inabutan ni Harmony si Storm na nakaupo sa isang concrete bench malapit sa isang grotto. Tulad nito ay naghihintay rin ang lahat sa pagdating ng bride. Pinuno niya ng hangin ang kanyang baga bago naglakad palapit sa binata. Sa tingin niya ay umaliwalas ang mukha nito pagkakita sa kanya. She put on her best smile para itago ang nagdurugong puso. You can still stop the wedding, you know. Diretsong sabi niya pagkalapit dito. Alam niyang last minute decision na ito. Puro huliman daw at magaling na ihahabol din. That's a crazy idea. Harmony Catherine. Alam ko, umupo siya sa tabi nito. Pero she took a deep breath again. Pinatatag niya ng gusto ang boses bago muling nagsalita. Storm,
Nawala na siya noon sa iyo. Fate brought you back together once again. Ngayon na ang pagkakataon para lumigaya kayo. Bakit mo hinahayaang mawala ulit si Charis sa'yo? Napailing ito. Hindi mo pa rin pala naiintindihan ang lahat. Talagang hindi ko maintindihan ni Storm. Because you two are gonna regret this for the rest of your lives kung wala kayong gagawin ngayon. Napalingon sila pareho sa harapan ng simbahan nang dumating na ang bridal car. Ngunit tila nagka-commotion ang bumaba mula sa kotse ang bride. Mangsod ng likas na curiosity. Tumayo si Harmony at di naiwasang lumapit sa mga nag-uumpukang tao. Dad, I'm sorry. Umiiyak na sabi ni Charis sa ama na namumula sa galit. You know I can't fault myself. Hindi ko mahal si James. Isang sampang sana ang pakakawala ng matanda. Ngunit maagap na nahawakan ng groom ang kamay nito. I can't let you hurt her anymore, Mr. Max says Anito. Hindi makapaniwala si Charis. James, ngumiti ang lalaki sa bride bagaman malamlam ang mata. I understand, Charis, and thank you for your honesty. Yumakap ang babae rito. I'm so sorry. Go, honey, sabi rito ni James. Banagang namumuong mga luha sa mga mata. You're free now. Tinakbo ni Charis ang bridal car at ang lahat ng tao sa harap ng simbahan ay nakatarang lamang habang sinusundan ng tingin ang papalayong kotse. Nang tanawin ni Harmony ang badge na kinaroroonan kanina ni Storm, ay wala nang laman iyon. Pumatak ang mga luha niya bago niya nagawang ihakbang ang mga palayo sa simbahan. Bakit siya umiiyak ngayon? Nangyari na ang gusto niyang mangyari, di ba? Hindi na tuloy ang kasal ni James at Charis. Magiging maligaya na rin si Storm. Now he could hold his first true love in his arms forever. At siya, hindi niya alam kung hanggang kailan siya magdurusa. Pero hindi ba dapat ay masaya na siya ngayon para kina Storm at Charis? Magkakatuluyan na rin ang dalawa. Madudugtungan na ang naputol nilang pag-ibigan noon at siya ang maiiwang miserable sa kanila. Pero kaya niya ito. Heartache lang naman ito. Hindi na kamamatay. Tuloy pa rin ang ikot ng mundo. Tuloy pa rin ang dapat ang buhay. Maybe this is really my destiny. Watching other people's lives go by while I am living my life all alone. Mabibigat ang mga paa at dibdib na humakbang pababa si Harmony sa isang hagdanang bato palabas ng premises ng simbahan. She was facing the setting sun. Patapos na naman ang isang araw. Tinatalikuran mo na naman ako. Napahinto siya sa pagbaba ng hagdanan. Lumingon siya sa nagsalita sa kanyang likuran. Storm, why are you still doing? Hulalas niya. Looking for you. Nakangiting sagot nito sabay hakbang pababa sa kanya. She looked up at him. The glare of the sunset on his face was making his smile more radiant, more gorgeous. Mukhang masaya na talaga ang mukhang. Gusto niyang pumekti ng ngiti, pero hindi na kaya ng powers niya. O hindi mo ba hahabulin ang runaway bride? Baka sa kondo mo iyon magpunta. Walang maabutan doon. Umiling si Storm. You are such a cute little clueless sweetheart. You know that. Nagsalubong ang mga kilay niya. Lalo pa nang pisilin nito ang baba niya. Ilang beses ko nang gustong magpaliwanag sa'yo, pero hindi mo naman ako binibigyan ng pagkakataon. Fine, clueless nga siya. Can you please hear me out, Harmony Catherine? Nakikiusap ako. Bago ka kumontra diyan, tingin mo muna lahat ng sasabihin ko. He pleaded. Tumango naman siya at napahalukit. Remember noong tinakbuhan mo ako sa restaurant noong Valentine's? Well, nag-usap kami noon ni Charis. Humingi silang tawad sa akin sa ginawa niyang pagtalikod noon. Inamin niya sa akin na ako pa rin ang mahal niya hanggang ngayon at meron din akong inamin sa kanya. Nakangati nitong lahat. I confessed to her na ang pag-ibig ko sa kanya noon ay tuluyan ng nabura ng panahon na may iba na akong mahal ngayon. Muntik na siyang matumba sa narinig. You're in love with somebody else? Si George ba? Bakit walang nasasabi sa kanya ang mokong na ito? Tadya kanya kaya ito ngayon para gumulong ito pababa ng hagdanan. Tumawa ito, malutong at puno ng mulat. How could you be insensitive? It is you, Harmony. Pagkuwan ay pahayag nito. Naituro niya ang sarili. Me? What do you mean me? Silly. It is you that I truly love. Actually, may nararamdaman na ako sa iyo bago muling dumating si Charis sa buhay ko. And just for a while, sa muli naming pagkikita, inakala ko rin bumalik ang dati kong pag-ibig sa kanya. But I know I was wrong, Harmony. Dahil ikaw na ang laman ng puso ko ngayon. Ikaw lang, at ikaw ang gusto kong makasama sa habang buhay. Tigagal na siya sa narinig. Nagpatuloy si Storm.
I got drunk that night because I was so desperate for my feelings for you. Hindi ko kasi alam kung paano ipapaalam sa iyo ang damdamin ko dahil alam kong hindi mo naman ako mahal. Isa pa, nagsiselos talaga ako sa boss mo at nangangamba rin akong baka balikan mo pa si Hans. So, iyong sinabi mo sa akin ng gabi ngayon na mahal mo ako, totoo iyon? Nagkandabulol niyang tanong. Yes, of course. Did you really believe na mapagkamalan kitang si Charles? I was only drunk, Harmony. I was not crazy. He chuckled. Well, I am crazy for you too. You really love me? Napalunok siya. Yes. Hinawakan ito ang kamay niya. I love you. Harmony Catherine Rojas. You just didn't give me a chance to formally say it to you. Madamdaming sabi nito. Paano lagi mo na lang akong iniiwasan pagkatapos ng Valentine's? Parang pinaghihinampo pa nito. Storm, bulalas niya. Pero mahal din kita. Ang lalaki naman ang nagdila. Pinalalakihan ito ng mga mata. Parang naumi din bigla ang dila. I love you very much, Storm Laurel. Umiiyak. And at the same time ay tumatawang hayag niya. Hindi ko alam kung paano nangyari. Basta unti-unti ko na lang na na-realize na mahal na pala kita. God, sa wakas ay usal nito. He hugged her so tight that he almost crushing her. I can't believe this. Mahal mo rin pala ako. Mabinit itong kumalas at masuyong pinunasan ang mga lunga niya. Kakainis ka kahit kailan. Pabiro niyang hinampas ang dibdib niya. Ang tagal mo ko pinahirapang namukong ka. Pareho lang naman tayong naging manhid. Tumatawang sagot nito. Then he held her hand and winked at her. So tayo na ba? Pero kung gusto mo namang magpakipot pa, payag akong ligawan ka pa. Maghaharana at maninibibihan pa ako sa iyo, gaya ng mga binata noong unang panahon. Huwag na no, mahirap nang patagalin pa. Maagaw ka pa ng iba sa akin. Kunwa ay lumabi siya. Sa'yo lang ako, mahal ko. Pangako ni Storm, bago hinalikan ang likod ng palad niya. She smiled widely. She then threw all reservations in the air. She placed one hand in his neck and gave him a deep kiss. Right there, she knew he was hers for eternity. 9 months later, nag-propose ng kasal si Storm kay Harmony. He called her while she was on air sa radio program ng Version. He requested the song Time After Time the writer. Nag-propose ang lalaki sa kanya. Sa San Quintin sila nagpakasal makaraan ng 4 na buwan. Hindi magkamayo sa pangangantsaw sa kanila ang mga kapatid nilang sina Danica at Kevin. Ngunit tayo na nagkadipuliban niya yata ang dalawang iyon sa muling pagkikita ng mga ito. A year later, engaged na rin ang dalawa. Sila naman ni Storm ang nangantsaw ng walang puknat sa mga ito. Kung mayroon pang tuwang-tuwa sa nangyari sa kanilang apo, iyon ay si Lola Teresa. She was glad na napunta sa mabuting kamay ang dalawang pinakamamahal itong mga apo. They ended up with the good boys next door. Makalipas ang kalahating taon, nagulat na lang sina Storm at Harmony nang muling makatanggap ng wedding invitation mula kina James at Charles. James did not completely give up.